Kabanata 3342. Si Zhu Yanxue ay hindi nang ahas na magpabeya, at nagmadali sa nakaraan. Sa kasabihan, ang mga lalaki ay natatakot na mapunta sa maling propesyon, at ang mga babae ay natatakot na magpakasal sa maling lalaki. Ano ang pinakamagandang destinasyon para sa isang babae? Kapatid na Zhu, iyon ay ang pakasalan ng tamang tao, pero alam na alam mo at ko na dahil may crush si Young Master Ye sa kapatid mo, blessing ito ng kapatid mo. Ano ang magiging posisyon niya sa hinaharap? Sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000 tao, huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano pa. Ikaw lang, kuya, ang tiyak na mangangibabaw sa mundo at inggit sa lahat ng nilalang sa mundo. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, talagang imposible para kay Zhu Yanxue na walang pagnanasa sa kanyang mga mata. Ang isang tao na nabuhay sa mundo sa mahabang panahon, kung maaari lamang siyang umasa sa iba sa ilalim ng bakod, at hindi makamit ang hindi makamundong merito, ano ang kahulugan? Ano ang sinusubukan niyang itayo ang mapa ng taglagas na lungsod? Hindi ba kasikatan at kayamanan lang iyon? Ngunit, para makatulong sa mga nakatatanda, ang kasal na ito ay hindi ko unilateral na desisyon. Medyo nahihiya na sabi ni Zhu Yanxue. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay may napakagandang relasyon, sila ay biological na magkapatid, at sila ay malapit sa isa't isa mula pagkabata. Ang isa sa kanila ay isang babae, ang isa ay napakapangit, at hindi sila nakikita ng pamilya, kaya't sila ay nasa isang grupo para sa init at malalim na relasyon. Upang hilingin sa kanya na pilitin ang kanyang kapatid na babae na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin, talagang hindi nakayanan ni Zhu Yanxue. At saka, wala pang asawa si Young Master Ye. Nakikinig ako sa pangalan niya, at parang tinutulungan pa niya ang pamilya ng senior. Anong tulong ang hatid ni Young Master Ye, ngunit iba ang City Lord Zhu, bata pa siya at may pag-asa, at mayroon siyang mabuting pamamahala, ngunit isang hakbang lang ang layo niya sa chess, ganito lang ang futsyon. Inaasahan na sa hinaharap, hawak ni City Lord Zhu ang kapangyarihan at makapag-promote ng maraming tao. Panipi. Nawalan na ng kapangyarihan si Fu Mei, kaya matatagalan pa bago makahanap si Ye Shijun ng papalit sa kanya. Naiintindihan ito ni Fu Chen, ngunit hindi ito alam ni Zhu Yanxue. Natural na gustong samantalahin ni Fu Chen ang ganoong pagkakataon, bago siya magsalita. Halika para mag-fudge. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya sinunod ang kagustuhan ni Ye Shijun, matagumpay na nambobola, ngunit matagumpay din niyang nakuha ang relasyon nila ni Zhu Yanxue. Kung may pagkakataon si Zhu Yanxue na maging mas malaki sa hinaharap, hindi ba ito ay isa pang mapagkaibigang puwersa? Isang mapanlinlang na tao tulad ni Fu Chen, paanong hindi niya maiintindihan ang mga bagay na ito? Ganun ba? Bahagyang napakunot ang noo ni Zhu Yanxue, ngunit ang malaking bato sa kanyang puso ay ibinaba ng husto. Sa ganitong paraan, kapag napangasawa na ng nakababatang kapatid na babae si Ye Shijun the proper, Prince Concubine, walang sinuman ang makakapagpatinag sa kanyang posisyon. Ang mga bagay na sinabi ni Fu Chen ay tila abot kamay. Tanging si Fu Chen lang ang nakakita ng sitwasyon at bahagyang ngumiti. City Lord Zhu, bakit ka dapat mag-alala? Bilang karagdagan sa pagiging marangal, si Young Master Ye ay kamangha-mangha din sa lakas. Well, ang babaeng ito ay mahilig sa bayani o mayayamang tao. Ano man ang mangyari, si Young Master Ye ay karapat-dapat na magustuhan niya. Ano ang ibig mong sabihin sa pagtulong sa mga nakatatanda? Tuldok-tuldok panipik. Walang ibang ibig sabihin, napakasimple lang nito at hayaan ang kalikasan na kunin ang kurso nito. Gagawa si City Lord Zhu ng ilang pagkakataon para sa kanila, at kapag nakipag-ugnayan sila, pag-iibayuhin nila ang kanilang relasyon. Maaari kang umihip ng hangin paminsan-minsan. Tulad ng para sa susunod na hakbang na mga bagay, naniniwala ako, ay isang bagay na syempre. Sabi ni Fu Chen na may malungkot na ngiti. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Yanxue. Siya ay isang matalinong tao, at natural na narinig niya ang kaunting kasiyahan mula sa ngiti ni Fu Chen. Gayunpaman, medyo nalilito siya, at hindi niya ito nakuha. Bago sumagot ang kanyang kapatid na babae, maging ang kanyang sariling kapatid na lalaki, nakilala niya, ay hindi sigurado kung ito ay maaasahan o hindi. Saan nakuha ni Fu Chen, ang taong una niyang nakilala, ang kanyang tiwala? Ang tagumpay na ito ay pumukaw sa interes ni Zhu Yanxue,
at hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka, Senior Fu, bakit ang tiwala mo? Kung hindi ka talented, mangyaring ipakita ito ng malinaw. Bahagyang ngumiti si Fuchan, napakagaan, hindi na kailangan. Ano ang sasabihin mo para linawin na hindi si George Han ang tinatawag na lalaking mula sa langit? Kung gayon, tatanungin kita, kapag pinatay niyang Master Ye si George Han sa harap ng libu-libong tao. Siya ba ay isang bayani? Kailangan ng isang tao ang background. With a background, kung gusto mo ng magaling at may kakayahan na bayani, hindi ba magustuhan ng kapatid mo? Nang marinig ito, ang mga mata ni Zhu Yanshua ay biglang kuminang ng gintong liwanag. Na may bahagyang ngiti, may plano akong tulungan ang matanda. Oh! Kabanata 3343. Sinabi ito ng City Lord Zhu. Napangiti si Fuchan. Sa susunod na mga araw, makakahanap ako ng ilang retorika at mga dahilan. Pagdating ng panahon, magpapanggap ako na maglalaro ang lahat, ngunit palihim akong mag-iiwan ng espasyo para sa kanilang dalawa. Gayunpaman, may isang bagay na kailangan kong tulungan ang mga nakatatanda. Ngumiti si Zhu Yanshua. Masayang-masaya si Fuchan, gusto ng City Lord Zhu na tumulong sa isang tao na tumulong sa kanya para makalayo. Ngumiti si Zhu Yanshua ng walang salita, ngunit ang kahulugan ng bawat isa ay napakalinaw. Ngumiti si Fuchan, huwag mag-alala, ang bagay na ito ay nasa katawan ni Fuchan. Kung gayon, magpapasalamat muna ako kay Senior Fu para sa Lingmei. Maligayang pagdating, lahat ay nasa iisang bangka at dapat mag-ingat sa isa't isa. Sana sa hinaharap, ikaw at ako ay magtulungan upang lumikha ng isang maunlad na mundo. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa at uminom ulit. Matapos mapunta kay Zhu Yanshua ang reklamo, kinuha ni Fuchan ang kanyang tasa. At naglakad papunta sa upuan niya. Bahagyang tumango si Ye Shijun nang dumaan siya sa gitna. Naunawaan kaagad ni Ye Shijun na ang pinag-usapan ni Fuchan ay para sa kanyang sarili. At siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sariling mga gawain. Si Fu Mi lang, na nasa likod niya, ang nagtaas ng kamay habang umiinom, tinakpan ang mukha niya ng kurtina, at tinitigan ng masama si Fuchan sa ilang mga puwang. Minsan, nang buhayin niya ang pamilyang Fu, sinundan siya ni Fuchan na parang aso, ngunit ngayon ay nawalan na siya ng kapangyarihan. Hindi lang siya kailanman tinulungan ng magnanakaw ng asong ito, ngunit sa halip ay tinulungan niya si Ye Shijun na pigilan ang sarili sa lahat ng dako, at umasa dito palagi. Talagang nakasusuklam na pasayahin si Ye Shijun. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na tatapakan niya ito ng husto, upang hindi na siya mabaligtad. Pumalik din si Zhu Yanshua sa kanyang upuan, bahagyang lumingon sa tabi ng kanyang kapatid na babae, unang nagsalita si Zhu Yaner, Kuya, ano ang sinabi mo, nang napakatagal? Oh, magsabi ka lang ng ilang salita. Bahagyang sinabi ni Zhu Yanshua na may bahagyang ngiti, nagpatuloy siya, Mr. Sabi ni Fu Lao, sa tuwing babanggitin mo si George Han, laging iba ang iyong mga mata. Gusto mo ba ang batang iyon? Kalokohan, paano magkakaroon? Dodge ng kaunti. Malinaw, hindi ito may tatago sa mga mata ni Zhu Yanshua, at nasa puso niya, mahilig ang mga babae sa mga bayani, mula noong sinaunang panahon, bakit hindi? Basta, alam mo, na hindi ka gusto ni George Han, kung hindi, paano siya sa iyo? Gayunpaman, ayaw kong magsabi ng higit pa tungkol sa mga emosyonal na bagay. May gusto lang akong sabihin kay ate. Bagamat isang bayani si George Han, siya ang bayaning nakikita mo. Anong ibig mong sabihin dito kuya? Medyo naguguluhan si Zhu Yaner. Ngumiti si Zhu Yanshua at sinabing, napakasimple ng kahulugan ng kapatid. Bata ka pa at hindi mo pa nakikita ang mundo, tulad ng maliit na unggoy na bumaba sa bundok. Noong una mong makita ang peach, akala mo napakalaki ng peach, at naisip mo pa na ito ang pinakamalaking prutas sa mundo. Ngunit iyon ay dahil hindi ito nakakita ng iba pang mas malalaking prutas tulad ng mga pakwan, at isang araw, habang nakikita niya ang higit pa, napagtanto niya na ang tinatawag na pinakamalaking prutas sa kanyang puso ay maaaring wala. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Yaner. Wrinkle, ang ibig sabihin ni Kuya ay si George Han ang malaking peach, tama ba? Tumango si Zhu Yanshua at tinapak ang ulo ng kanyang kapatid na babae, eksakto. Sino ang prutas na kasing laki ng pakwan?
Mapait na ngumiti si Zuyanshua, siguro hindi ko alam noon, dahil hindi pa ako nakakita ng maraming master sa mundong ito, ngunit nagkataon lang na mayroon. Ay ganoong tao. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, tumingin si Zuyanshua kay Ye Shijun sa gitna. Siya, medyo natarante si Zuyaner. Eksakto. Tumingin si Zuyanshua sa kanya, umiling, at binigyan si Zuyanshua, na medyo masaya, isang suntok sa ulo, pero hindi siya gusto ni Yaner, hindi siya kasing ganda ni George Han. Nang marinig ito, mabilis na tinakpan ni Zuyanshua si Zuyanshua. Sa bibig ni Yaner, kung narinig ito ni Ye Shijun, sulit ito, Yaner, ang gusto ng isang lalaki ay kasanayan, hindi mukha. O, isipin mo sa ibang direksyon, hindi ba ganito ang pakikitungo ni George Han sa iyo? Tapos magpalat ka ng iba. Yung taong mas magaling sa kanya, tapos ipapakita mo sa harap niya, hindi ka ba mas magagalit? Nang marinig ito, agad na naisip ni Zuyaner, tama iyon. Nang makitang hindi na tumanggi ang kanyang kapatid, malamig na ngumiti si Zuyanshua, George Han, sa pagkakataong ito, hayaan mo akong makita kung paano kita gagampanan hanggang mamatay. Kabanata 3344, Tuldok. Sa susunod na mga araw, magkakaroon pa rin ng mabibigat na tropa ang lungsod bilang karagdagan sa gate ng lungsod. Ang dating tense na sitwasyon, sa kabaligtaran, ay parang pagdiriwang ng tagumpay. May mga parol at makukulay na ilaw kung saan-saan, at ang mga lansangan ay masikip at mataong, at walang ganoong bagay na parang sinalakay ng mansyon ng Panginoong Lungsod, ngunit ito ay mas katulad ng pagsisimula ng isang malaking masayang kaganapan. Araw-araw, abala at masigla ang bahay. Ang mga katulong ay maghahanda ng iba't ibang uri ng pagkain ng maaga sa umaga at ihahatid sila sa guest room sa kanlurang bahagi ng City Lord's Palace, na naghahain sa pamilya Fuya para sa almusal. Pagkatapos maghintay, tutulungan niya itong magbihis, maglaba at magbihis ng maayos. Karaniwang dumarating si Zuyanshua sa ganitong oras. Pagkatapos ng maraming talakayan, nagsimula ang isang grupo ng mga tao sa isang araw ng pamamasyal sa lungsod. Ang kagandahan ng taglagas sa paligid ng lungsod, o sa pamamagitan ng iba't ibang mga aktibidad, sa nakalipas na ilang araw halos lahat ng dako ay iniiwan ni Zu ang 2 tao at tinutulungan ang mga tao doon, o sila ay naghiwalay ng paglilibot, at o kasama ang publiko, ngunit idinagdag na walang mataas sa itaas ng rack. Sa oras na ito, maraming tao ang nagsimulang bigyang pansin ang bago at hindi pamilyar na batang mukha na sinamahan ni Zuyanshua si Ye Shijun. Nang makita na si Zuyanshua ay magalang at tama, alam ng lahat na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang gayong tao ay talagang nasisiyahan sa mga tao. Habang nakuha ang atensyon ng lahat, ang papuri para kay Ye Shijun ay nagmula sa lahat ng dako. Dapat sabihin na si Zuyanshua ay talagang isang makapangyarihang tao, at agad niyang naitatag ang imahe ni Ye Shijun ng napakahusay. Ito ay lubos na nagpasaya kay Ye Shijun, ngunit ang mas masaya ay na sila ni Zuyaner ay gumugol ng maraming masayang oras na nag-iisa sa mga nakaraang araw, at madalas siyang nakakakuha ng papuri mula sa iba habang naglalaro. Sa oras na ito, sa lugar ni Zuyor, ang imahe ni Ye Shijun ay nagsimulang lumaki ng tuloy-tuloy, at maging si Zuyor ay may bahagyang pagmamahal sa medyo magalang na young master na ito ng pamilya Ye. Nang maglaon, hindi na kinailangan ni Zuyanshua at Fuchan na gumawa ng mga pagkakataon para sumang-ayon sa pribadong imbitasyon ni Ye Shijun. Ang relasyon sa pagitan ay nagsimulang maging mas malapit. Sa gabing ito makalipas ang 3 araw, bumalik ang dalawa mula sa muling paglalaro. Kahit na ang mansyon ng Panginoon ng Lungsod ay binabantayan ng husto, ang lahat ng mga nasasakupan ay nakatanggap na ng paalitang abiso mula kay Zuyanshua. Nang makita na nila ang dalawa ay masunurin silang umatras sa gilid para hindi makaistorbo ang dalawa. Kaya naman lumapit ang dalawa na parang walang tao sa paligid. Naging masaya ka ba ngayon? Bahagyang ngumiti si Ye Shijun, nakatingin kay Zuyaner. Kahit ngayon, inaalala pa rin ni Zuyaner ang kagalakan ng paglalaro ngayon, at tumanggaw siya ng hindi iniisip, napakasaya, lalo na ang pamamangka. Hindi pa ako nakakalaro simula noong bata ako, ang saya talaga. Nang makita si Zuyaner na tumatawa, masayang ngumiti si Ye Shijun, maging masaya ka lang. Nang makita ang mapagmahal na mga mata ni Ye Shijun,
Si Zhu Yaner ay medyo nahihiya, nga pala, salamat. Si Zhu Yaner mismo ay nakasuot ng larawan ni Zia Wei, isang walang katulad na mukha, isang ngiti ay sapat na upang patayin ang sinuman sa loob ng ilang segundo, at ngayon ay may ganito. Bahagyang pagkamahiyain, talagang imposible para sa sinumang tao na patahimikin ang kanyang puso. Isang salpok na pagmamayari ng isang lalaki ang biglang nagpayuko kay Ye Shijun at inilapit ang kanyang bibig dito. Hindi tumanggi si Zhu Yaner, ngunit sa ilang sandali, bigla siyang umatras, iniiwasan si Ye Shijun. Si Ye Shijun ay agad na nagsisi, at tumingin kay Zhu Yaner nang may pananabik, ano ang mali? Si Zhu Yaner ay medyo nabigla, at ibinaba ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Walang tao sa paligid. Tumingin si Ye Shijun sa paligid at nag-aalalang sinabi. Kinakabahang hinimas ni Zhu Yaner ang kanyang mga kamay, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob, hindi dahil dito. Ano ang dahilan niyan? Ako. Itinaas ni Zhu Yaner ang kanyang ulo at tumingin kay Ye Shijun, nabigo at kinakabahan. Sa pag-iisip sa mga masasayang sandali kasama siya, hindi niya kayang itago ito sa kanya, sa totoo lang, sarili kong problema ito. Gusto mong sabihin George Han, tama ba? Tanong ni Ye Shijun. Bagamat ang natural na mga dahon ng mundo ay talagang maganda, at napakasaya din sa kanya, ngunit ang South Korea na 3,000 higit pang gwapong mukha at ang kanyang walang kapantay na personal na kapangyarihan o puwersa ay malalim na nakatatak sa puso ng bata. Ang pagtanggap sa kanya ay nangangahulugan ng pagpapakawala kay George Han ng lubusan, ngunit malinaw naman, sa ngayon, mukhang hindi mas malakas si Ye Shijun kaysa kay George Han. Sa makatuwid, talagang mahirap para kay Zhu Yaner na sumuko at makakuha sa oras na ito. Tumango ang bata sa kilay, nanginginig ang kamay ni Ye Shi sa galit, pinilit niya ang mga ngipin, bahagya pang nagpahayag ng ngiti, hindi bale, hahayaan kitang buuin ang determinasyong ito, ibabalik kita sa bahay, okay. Pagkatapos pababa, dinala ni Ye Shijun si Zhu Yaner pabalik sa kanyang kwarto, at pagkatapos ay umatras, halos sa sandaling bigla siyang lumingon, ang kanyang mukha ay sobrang nakakapangilabot. Mabilis siyang tumakbo palabas, ngunit sa sandaling ito, mabilis na dumating si Fuchan, tumingin sa kanya si Ye Shijun, at malamig na sinabi, dumating na. Oo, nasa oras lang. Kabanata 3345. Nalaglag ang mga salita, naikuyom ni Ye Shijun ang kanyang mga kamao at nagmamadaling pumunta sa kanyang guest room. Sumunod si Fuchan sa likod. Sa paghusga mula sa nakakuyom na kamao ni Ye Shijun, alam niya na si Ye Shijun ay nakabangga sa isang pader sa lugar ni Zhu Yaner, ngunit ang maganda ay, gaya ng sinabi niya, dumating ito sa tamang oras. Wala pang isang saglit, bumalik ang dalawa sa bulwagan kung saan magkasunod na nakalagay ang guest room. Bagamat ito ay isang guest room, ito ay talagang parang isang maliit na mansyon ng master ng lungsod. Hindi lamang ang pangunahing silid ng panauhin, ang pangalawang silid ng panauhin, ang silid ng attendant at ang silid ng bantay, kundi pati na rin ang isang espesyal na silid ng pag-aaral at ang pangunahing sala. Kahit na ang sukat ng pangunahing sala ay hindi kasing laki ng pangunahing bulwagan ng lungsod, ito ay medyo regular at pinalamutian ng marangyang. Pagbalik nila sa pangunahing sala, maraming senior executive ng pamilya Fuya ang nakaupo na sa magkabilang gilid. Nang pumasok si Ye Shijun, isang grupo ng mga tao ang mabilis na tumayo at bahagyang sumaludo. Hinampas ni Ye Shijun ang kanyang puwitan at umupo sa ilalim ng mataas na bulwagan sa gitna, nasaan ang mga tao. Hindi naglakas loob na magpabihis si Fuchan, tumakbo siya sa pinto at ikanaway ang kanyang kamay. Maya-maya, mabilis na pumasok ang ilang lalaking nakaitim. Kakaiba ang itsura ng grupong ito ng mga tao. Bagamat nakikita sila sa anyo ng tao sa ilalim ng itim na damit, ang kanilang poster sa paglalakad ay nakadapa, na medyo kakaiba. Nakita ko na ang anak mo. Ang bilang ng mga lalaking nakaitim ay 5, at sabay-sabay silang lumuhod at sinigawan si Ye Shijun. Nandito lahat. Nakasimangot na tanong ni Ye Shijun. Ang harap ng 5 tao, sa oras na ito, ay mabilis na sumagot. Ang nasasakupan ay ipinatawag ang lahat ng 4 na gabing aso dito, sa kabuuan ay 301, walang kakulangan ng isa, at maaari mong pakinggan ang pagsasaayos ng anak sa anumang oras. Napakagaling. Buwan yan, hindi naiwasang matuwa si Ye Shijun,
Ang inip sa kanyang puso sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magulat, Fu Tian. Oo, ibigay sa kanila ang mga bagay. Tumanggo si Fu Tian, saka kumuha ng punit-punit na tela mula sa kanyang mga braso at ibinato sa 5 tao. Ito ay ang mga damit na isinuot ni George Han mula sa City Lord Zhu, sulok. Gusto kong maamoy ng lahat ng Yego ang amoy dito, at siguraduhing alamin kung saan nagtatago ang taong ito, kung hindi, walang Yego sa paligid dito magpakailanman. Malamig na sigaw ni Fu Tian. Nang marinig ito, ang 5 lalaking nakaitim ay hindi nang ahas na maliitin, at mabilis na hinablot ang tela at sumangot ng malakas sa harap ng kanilang mga ilong. Matapos kumpirmahin ang lasa, iniligpit niya ang tela at inakay ang lalaking nakaitim na lumuhad sa lupa. Huwag kang mag-alala, anak, gagawin ko ang lahat para hindi mahuli ang taong ito, at hindi tayo susuko. Pagkatapos natapos ang mga salita, tumayo ang 5 at naglakad palabas. Maghintay, biglang sabi ni Ye Shijun. Huminto ang 5. Ang taong ito ay napakalakas, at siya ay tuso tulad ng isang matandang Zoro. Kung mahanap mo siya, huwag kang magpanik, alam mo ba? Utos ni Ye Shijun. Napakaraming Yego, hindi nila maiwasang kabkuban ito ng mag-isa. Tuldok. Mayroong higit sa 300 mga tao sa ilalim ng Yego, paano sila matatakot? Ang pinunong si Yego ay medyo hindi nasisiyahan, ngunit pagkatapos na mag-isip tungkol dito, tumanggo siya ng masunurin, naiintindihan ng subordinate na ito na kapag nalaman ng nasasakupan, siya ay babalik kaagad, at magsumbong sa anak. Panipi. Tara na. Kailan? Umalis si Yego, dahan-dahan ding pumunta si Fu Tian sa bulwagan sa oras na ito, at bahagyang sumaludo, kung gayon ay sisimulan ko ng ihanda ang koponan ngayon. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos magsalita ni Ye Shijun, tumingin siya sa gilid ang mga senior executive, mauna na kayo. Oo, isang grupo ng mga senior executive ang nanguna at sama-samang umatras. Nang si Fu Tian na lang ang natitira sa field, sinabi ni Ye Shijun. Maghintay hanggang sa dumating ang koponan ng Tianan. Maaga silang darating bukas ng umaga. Tianan Team. Naglakad siya sa gilid ni Ye Shijun, hininaan ang kanyang boses at sinabing mapilit, ang detachment ng Tianan ay lihim na tropa ng iyong ama. Minsan ay sinabi ng kanyang matanda na kung wala ang kanyang utos, walang sino man ang pinapayagang mag-utos ng pribado sa detachment ng Tianan. Shijun, ikaw. Alam mo, tatay ko yan. Ano ang masama sa paggamit ng kanyang mga bagay bilang aking anak? Walang pakialam na sabi ni Ye Shijun. Ngunit ang Skydark Team ay ginagamit din ng ibang mga tao para lihim na kumilos sa pinakakritikal na sandali. Kung ito ay nalantad ng maaga, hindi ba ito ay katulad ng pagsasapubliko ng mga sikretong ito? Nag-aalalang tanong ni Fu Tian. Well, alam mo bang isang hakbang na lang ang layo ko sa Catch Brown na bata? Ang hakbang na ito ay Champaign, Korea 3,000. Sa pagkakataong ito, nananatili pa rin ang dating puot adds new hate. Sa tingin mo ba bibigyan ko si George Han ng kaunting pagkakataong mabuhay? Saglit na nag-isip si Fu Tian, tumingin kay Ye Shijun, at biglang ngumisi ang dalawa. Sa kalagitnaan ng gabi, sa isang sirang templo. Kabanata 3346. Tuldok. Ang lupa ay puno ng mga damo. Mayroong 3 tao na nakahandusay sa lupa sa oras na ito, mayroong palaging tunog ng pagkamot sa bahay sa oras na ito. Hindi na nakayanan ni Qingji, umupo siya mula sa mga damo at direktang ipinikit ang kanyang mga mata kay George Han, sabi ko kaya mo bang alagaan ito? 3 araw, eksaktong 3 araw, napakaraming bagay ang binili ko sa sirang templo at lahat sila ay kinain ng lalaking ito, at ang aking isipan ay ang tunog pa rin ng kanyang pagkain. Yung susi, tapos na ba? Ngayong wala na ang lahat, hindi ko na alam. Anong kinakain mo pa? Pagkatapos magsalita, malungkot niyang ibinaling ang kanyang mga mata sa masamang matako na gumagapang sa isang gumuhong poste ng bato at haligi na nahulog sa lupa. Kung dati ay takot pa siya sa matako na katakawan, ngayon, hindi na talaga. Medyo natahimik pa siya. Nagugutom ba ito? Han. Sagot ni George Han, na binuksan ang kalahati ng kanyang mga mata. Gutom, pwede ka bang magutom sa pagkain ng mga halijing bato? Gutom ka man talaga, kung wala kang pakialam, babagsak itong sirang templo. Si Qingji ay walang magawa.
Ngumiti si George Han, kung gusto mong mag-araro ng mga baka ang mga bukid, kailangan mo munang magkaroon ng mga baka na makakain ng damo. Pagtingin sa itaas, bahagyang itinaas ni George Han ang kanyang kamay, at ang masamang matako na kumakain sa mga beam at haligi ng bato ay biglang tumakbo. Masunurin, itinaas niya ang kanyang ulo sa subordinate ni George Han at hinayaan siyang hawakan ito. Kakaiba ang mga alagang hayop, gayon din ang mga tao, ungol ni Ching Ji. Bagamat sinundan niya si George Han, hindi niya maiwasang magreklamo tungkol kay George Han. Dahil sa nakalipas na 3 araw, talagang naramdaman niya na si George Han ay lumampas na. Kasalanan ko. Natigilan si George Han. Hindi ka ba nagtataka kung hindi kita nakilala? Noon pa lang, matagal na kitang pinatay. Si Ching Ji ay hindi nakaimik, bagaman ang ating lahi ng demonyo ay pumapatay ng mga maiinit na tao nang hindi kumukurap, ito ay higit o hindi gaanong direktang magbigay ng kasiyahan sa mga tao, ikaw ay mas mahusay. Sa nakalipas na 3 araw, araw-araw niyang sinisipsip ang dugo ng Miss Zia Wei ng ibang tao. Sa orihinal, ang katawan ni Miss Zia Wei ay napakahina na. Matapos mong ihagi sa iyo ng 3 araw, siya ay nakoma sa umaga at hindi pa rin nagigising. Nahihiya ka ba? Oo, I admit, pangit si Miss Zia, pero hindi niya kasalanan kung pangit siya, hindi mo naman kailangan gawin yun. O kaya, sipsipin mo ang dugo ko bukas, mahuli ka na lang ng kambing, itong mabalahibo na bunot na kayong lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit at natatawa si George Han, inilibot niya ang kanyang mga mata, at sinabing, hindi mo alam na kapag mas matanda ka, mas matanda ang laman, mas matanda ang dugo, umiinom sa iyo. Takot ako sa dugo. Galit na galit si Ching Ji kaya nagsuka siya ng dugo, bueno, ikaw Han. George Han, I have good intentions. Sumasaksak lang ang dugo mo sa ngipin mo, nasaan ang matandang babae? Tingnan mo, tinatawag mo ang iyong sarili na matandang babae, hindi ba matanda iyon? Ngumiti si George Han, pagkatapos ay bahagyang bumangon at tumingin sa walang malay na si Zia Wei, at pagkatapos ay marahang hinawakan ang kanyang palso gamit ang kanyang kamay. Bagamat tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Zia Wei dahil sa tuloy-tuloy na pagsasali ng dugo, ginagamit ni George Han ang kanyang lakas para gumaling siya. Kahit na ang iskimya ay naging medyo mapatla ang kanyang kuti sa oras na ito, ang kanyang panloob na hininga ay naging maayos pagkatapos ng pamamahala ni George Han, at ang kanyang orihinal na panloob na hininga ay abnormal na makapal. Kapag nagising siya at gumaling ang kanyang katawan, magiging mas mabuti na siya kaysa sa dati basta hindi masama. Ito ay isang maliit na pasasalamat mula kay George Han sa halos paglalaan ng oras sa dugo ng kanyang katawan. Habang ang pagpapahalagang ito kumpara sa kanyang sweldo, at South Korea 3,000. Mga salitang hindi gaanong mahalaga, ngunit ito rin ay isang maliit na piraso ng Korean maliit na isip 3,000. Hindi seryoso, seryoso tayo, dumating na ang 3 araw na sinabi mo. Sa nakalipas na 3 araw, hindi lamang namin hinanap ang lungsod, ngunit kami ay kumakanta at sumasayaw kahit saan. Nag-aalaga kami ng mga baboy at naglalaro dito, hindi ba namin nalampasan ang pinakamahusay na oras? Kumunot ang noo ni G. Ito lang ang kapayapaan bago ang bagyo, bakit sa tingin mo ito ang pinakamahusay na oras? Hindi napigil ang matawa ni George Han. Ito, natulala si Ching Ji, ano naman sa iyo? 3 araw ka nang nag-aalaga ng baboy dito, at si Zia Wei ay sabay-sabay ding nagpapalaki ng baboy mo. Kamusta ka ngayon? Nang marinig ito, dumating si George Han. Interes, bakit hindi mo subukan ito? Hayaan mo akong subukan ito. Nagulat si Ching Ji, paano subukan? Sa oras na ito, tumayo si George Han na nakangiti, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang dakot. Kabanata 3347. Ako, umaasa ako, anong ginagawa mo? Natigilan si Ching Ji, habang pinagmamasdan ang mga kilos ni George Han na hindi namamalayan na tinatakpan ang kanyang dibdib. Ikaw ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo. Ngumiti si George Han, itinabi ang kanyang jacket, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Ching Ji, kung sa tingin mo ay perwisyo ako, o baka wala akong ginagawa buong araw. Pagkatapos,
Umupo si George Han sa kanyang harapan, iniunat ang isang kamay, at hinawakan ito sa hangin. Sa pagtingin sa hitsura ni George Han, namula ang mukha ni Ching Ji, halatang hindi pagkakaunawaan si George Han, gusto lang niyang makipagkumpetensya sa kanyang sarili sa panloob na lakas. Siguradong hindi mo ako matatalo, kaya't lahat tayo ay salakayin ako, at gagamitin ko ang 10% ng aking lakas upang ipagtanggol laban sa iyo. Sabi ni George Han. Nang marinig ito, hindi natuwa si Ching Ji. Ang unang kalahati ng pangungusap ay madaling tanggapin. Inamin din niya na hindi siya dapat maging kalaban ni George Han, ngunit hindi ba nakakahiya ang ikalawang kalahati ng pangungusap? Ano ang ibig sabihin ng pag-atake sa kanya ng buong lakas, at ginagamit lamang niya ang 10% ng kanyang lakas upang ipagtanggol? Halika, ako ang marangal na 100 Demon Hall Master, isang veterano ng isa sa 3 palasyo at 4 na hall, at kahit na kunin mo ang cultivation base, ikaw ay nasa antas din ng Demon Venerable, at ang ilan ay lumalapit pa sa ang Demon Sage. Kumpara sa 4 na master, si Ching Ji ay mayroon ding lubos na kumpiyansa na kaya niyang iisa ang alinman sa kanila, at marahil ay maaari pa siyang manalo ng maliit na tagumpay. Pero pagdating niya sa pwesto ni George Han, ganito daw ito, which is simply a scholar na hindi mapahiya. Sobrang hindi kumbinsido. Ngumiti si George Han. Medyo galit. Hindi nakaimik si Ching Ji. Han 3,000 ngiti, ang galit ay isang magandang bagay, at least magagawa mo. Ang pinakamahusay. Panipig tuldok panipig. Nagmamadali si Ching Ji, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagpa siya, okay? Plano kong magpakita ng awa sa iyo sa simula, ngunit dahil sinabi mo iyon, kung gayon ay malugod ka. Huwag kang magalang. Ngumiti si George Han Shi. Sumulyap kay George Han, bigla ding nagpa siya si Ching Ji at direktang pumalit kay George Han gamit ang isang kamay. Sa sumunod na segundo, ang lahat ng demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay biglang natipon at direktang inatake si George Han sa pamamagitan ng kanyang palad. Sa pagsasalita tungkol sa mga ordinaryong tao, kumpiyansa si Ching Ji na sapat na ang suntok na ito para direktang mapa-atres siya ng ilang metro. Ngunit nang tumama ito ng husto kay George Han, hindi sinabi ni George Han na lumipad ito palabas, kahit na gumalaw ito ng kaunti. Talagang hindi. Maging si George Han ay nagpakita ng isang mahinang ngiti sa oras na ito, ang lakas ay mabuti, ngunit. Ching Ji, masyado mo akong minamaliit, hindi mo ginamit ang lahat ng iyong lakas. Ching Ji. Hindi sumagot, she gritted her teeth, a stronger force bombardment again. Malinaw na naramdaman ni George Han na ang presyon sa kanyang kamay ay biglang dumobble, at halos sa sandaling ito, inilagay ni George Han ang puwersa sa kanyang kamay at direktang itinuon ito sa kanyang palad. Isang tulak. Om. Sa pagitan ng dalawang palad, ang enerhiya ng chi ay direktang nawala, at ang alikabok at mga labi ay lumipad ng ilang metro ang layo. Yi Chengli. Bahagyang ngumiti si George Han, at napanatili nilang dalawa. Nagyayabang ka ba? Maaari mo ba akong pigilan sa 1% lamang ng iyong lakas? Namula ang mukha ni Ching Ji, parehong galit at natural dahil gumamit siya ng sobrang lakas. Bahagyang ngumiti si George Han, pagkatapos ay subukan mo ang aking 20% lakas. Kapag ang bumagsak ang mga salita, bahagyang nadagdagan ni George Han ang lakas sa kanyang mga kamay, at sa sandaling iyon, si Ching Ji. Naramdaman kong may biglang bumagsak na bundok. Bagamat ito ay ganap na nasa loob ng saklaw na kaya niyang tiisin, malinaw sa kanya na kahit papaano sa paghahambing na ito, siya ngayon ay lubusang dehado. Pinawi lang niya ang kanyang panloob na lakas at kamay, kumunat ang noo at tumingin kay George Han, 20% lang talaga ng iyong lakas ang ginamit mo. Sa tingin mo, nag-aalaga lang talaga ako ng baboy nitong 3 araw. Han Sanchening ngumiti siya, tumayo at sinuot ang kanyang Amerikana, at walang pakialam na sinabi, hindi si Zhu Yanshu ang uri ng kanta at sayaw na inaakala mo, tiyak na may nililigtas siya. Kapag nasa lugar, tiyak na tatama ito tulad ng isang baha. Gayunpaman, ako rin. Tanga, 3 araw ay sapat na oras para gumaling ako. Kumunat ang noo ni Chingji, baha. Kailan darating ang baha na ito? Sa tingin ko mamayang gabi na. Kabanata 3348. Para sa sabay-sabay na pagbabasa sa mobile na, tonight.
Narinig ni Qingji ang mga salita at medyo kinabahan, kung gayon, bakit hindi ako lumabas at manood ngayon, kung may gulo, at least makapaghanda tayo ng maaga. Mayroon pa ring mga elite ang 100 Demons Hall, kahit na walang gaanong tao, ngunit sa anumang hindi inaasahang sitwasyon, maaari silang lumaban kahit sandali at bigyan tayo ng sapat na oras upang makatakas. Han Sangkanpai kinuwayway niya ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Hindi na kailangang itago. Oras na para biglang maghanap si Luo Cheng pagkatapos ng 3 buong araw ng pagkanta at pagsayaw. Siguradong nakagawa na siya ng walang kwentang plano. Nadama ni George Han na hindi makatutuhanang iwasan ang gayong pagtugis. Bukod dito, habang nasa kanilang mga kamay ang mga panggalan, hindi nilayo ni George Han na magtago mula sa kanila. Gayunpaman, ang dugo ng muling pagdadagdag ng Phoenix kay George Han at ang pagsupil sa selyo ng lupa ay hamina at hamina gaya ng sinabi ni Ziaran. Hindi alam ni George Han kung hanggang kailan magtatagal ang pagsupil sa selyo ng lupa kung ito ay supply lamang ng dugo. Ito ay isang matinding labanan, at mangyayari ito. Siguradong mahabang panahon. Kung may anumang sakuna sa gitna, hindi lamang si George Han, kundi maging sina Zia Wei, Amelia Su at iba pa ang nasa kalagayan ng kapahamakan. Hindi kayang matalo ni George Han, at tiyak na hindi niya kaya. Sa makatuwid, sa 3 araw na ito, inobserbahan ni George Han ang katawan ni Zia Wei hanggat maaari. Kapag pinayagan ng kanyang katawan si George Han, diretso siyang kukuha ng dugo ni Zia Wei para masipsip ng kanyang katawan. Hindi kalabisan na sabihin na pagkatapos ng 3 araw ng pagsasaayos, nasipsip na ni George Han ang maraming dugo ng Phoenix ni Zia Wei sa kanyang katawan sa oras na ito, bagaman ang epekto ay hindi kasing tuwiran ng direktang pakikipag-ugnayan ni Ziaran sa anak ni ang Phoenix, ng mas marahas, ngunit ito na ang tanging at pinakamahusay na paraan upang mag-isip at kumuha. Ang selyo ng lupa ay pinigilan, at ang kapangyarihan ng Phoenix ay nakakaapekto rin sa enerhiya sa katawan ni George Han. Sa mga salita ni Shane Feng, ang kasalukuyang katawan ni George Han ay 1+1+1 mas malaki sa 3. Siya ay malayong mas malakas kaysa dati, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Naramdaman ni George Han na parang anumang oras ay lalabas na sila sa pigil ng kanyang katawan. Malinaw, ang mga salita ni Shane Feng ay hindi nanlilinlang kay George Han, ngunit ang katotohanan. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit maaari lamang gamitin ni George Han ang 1 o 2% ng kanyang lakas upang maging napakayabang sa kanyang pag-aayos sa Shangqingji. Hindi na kailangan. Nagulat si Qingji. Kung ang isang tao ay direktang nakahanap nito, at pagkatapos ay palibutan ang lugar, at pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang upang mahuli ang pagong, pagkatapos ay hindi maiiwasang mahulog sila sa isang desperado na sitwasyon. Maghaharang ang mga sundalo, tatabyunan ng tubig ang lupa, ano ang pagmamadali. Ngumiti si George Han, at pagkatapos ay humiga sa mga damo habang ang kanyang mga kamay sa unan, isang piraso ng dayami sa kanyang bibig, at ang mga binti ni Erlang ay nanginginig. Hoy, hindi ka ba talaga nag-aalala? Nakakita ng multo si Qingji. Hindi nagsalita si George Han, at tumingin sa kalangitan sa gabi sa labas ng bahay na may mga matang slant. Lumingon si Qingji at walang imik na sinabi, hindi ko talaga alam kung ano ang makikita. Ang langit ay walang kahit isang bituin. Mukha ka bang malungkot? Ngumiti si George Han, madilim ang buwan at mataas ang hangin, pumapatay sa gabi. Qingji he rolled his eyes, hindi nagsalita, at tumingin sa likod para ibaliwala ang tungkol sa sarili niyang negosyo. Nagkaroon ng katahimikan sa templo, at lumipas ang mga oras sa isang kisap mata. Nakatulog na si Qingji sa inip, at tanging si George Han lamang ang nakatingala sa kalangitan sa gabi na may pagmamahal sa kanyang mukha. Marahil, sa kalangitan ng gabi, naisip niya muli sina Amelia Su at Han Nain. Biglang umihip ang hangin sa gabi at medyo malamig. Hindi napigilan ng blower na yakapin ng mahigpit ang kanyang mga braso, at dahan-daang gumalaw ang mga itim na ulap sa kalangitan sa gabi. Inalis ni George Han ang mga emosyon ng pag-iisip tungkol sa kanyang asawa at mga anak, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mga mata, tahimik na dinama ang paligid, at sa parehong oras, ang kanyang espiritual na kamalayan ay direktang nakakalat. Alam niya na dapat may dumaan dito. Gayunpaman,
Upang ilagay ito ng medyo pinalaking, si George Han ay hindi lamang hindi nataranta, ngunit medyo nasasabik at nasasabik. Gusto niya talagang malaman kung anong klaseng pakulo. Maglalaro si Zuyanshu pagkatapos ng pagsupil sa loob ng 3 araw. Ngunit sa pagkabigo ni George Han, ang mga pagbabagong iyon ay lumitaw lamang ilang daang metro ang layo mula sa nasirang templo at pagkatapos ay biglang umatras. Pagkatapos noon, tumahimik muli ang lahat. Parang lumipas ang gabi ng ganoon. Nang sumapit ang bukang liwayway, si Qingji, na hindi sinasadyang nakatulog, ay biglang nagising, bigla siyang naupo mula sa lupa, sumulyap sa labas ng bahay ng may takot, at pagkatapos ay nalito. Paano ako nakatulog hanggang madaling araw na? Oo, ngayon, di ba sabi mo magkakaroon ng baha kagabi? Bakit ngayon pa? Nandito na silang lahat. Tumawa si George Han. Nakapunta ka na ba rito? Saglit na natigilan si Qingji. Kung narito siya, paano na ngayon, nagkamali ka ba sa iyong paghuhusga? Marahan nang umiti si George Han, makinig. Biglang isinara ni Qingji ang kanyang boses. Sa oras na iyon, ang tunog ng mga yabag ay nanggagaling na mula sa lahat ng panig, at hindi niya maiwasang magmukhang gulat. Kabanata 3349. Sa buong taon, ang sensitivity at karanasan ay natural na malayo sa mga ordinaryong tao, kahit na ang mga yapak na ito ay medyo magaan, ngunit malinaw na ang bilang ng kabilang partido ay hindi bababa sa 1,000 o higit pa. Biglang bumangon si Qingji, direktang binuhat ang walang malay na si Zia Wei, at sinabi kay George Han, kung gayon, bakit hindi tayo umalis kaagad? Umalis? Saan ka pupunta? Ngumiti si George Han at sinabi, ang lungsod na ito ay teritoryo ng isang tao, at saan ka man pumunta, maaga o huli ay makikita ka. Pagkatapos ng 3 araw na pag-aalaga ng baboy, oras na para lumipat, o ako mismo ay magiging baboy. Tumayo si George Han pagkatapos niyang magsalita, tinapak ang mga damo sa kanyang damit, saka humakbang ng ilang hakbang at naglakad papunta sa pinto. At halos kasabay nito, ang mga yabag na iyon ay palapit ng palapit, at sa ganap na pagdating, narinig kong may sumisigaw, palibutan mo kaagad ang lugar na ito. Pagkatapos iyon, isa pang putok ng maingay na yabag ang tumunog. Napatingin si George Han kay Qingji na umalalay kay Zia Wei. Bagamat hindi siya nagsasalita, ang kanyang mahinahong ngiti ay umaaliw kay Qingji at hindi niya kailangang kabahan. Tumango si Qingji at inilalayan si Zia Wei sa gilid ng templo. Bang! Sa isang malakas na kalabog mula sa tarangkahan sa labas ng bakuran ng templo, sa wakas ay hindi na nito nakayanan ang gravity pagkatapos ng hindi mabilang na mga nasayang na taon, at ito ay naging ilang piraso ng sirang kahoy at nahulog sa lupa. Kaagad pagkatapos, isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na nagmadaling pumasok, armado ng mga sandata at baluti, at agad na napuno ang buong maliit na patio sa harap ng templo, halos palibutan si George Han at ang iba pa. Clap clap. Halos kasabay nito ang pagsabog ng palakpakan, at automatikong bumigay ang sentro ng sundalo, at dahan-daang pumasok ang isang binata kasama ang 8 master. Hindi ko man lang naisip na si Young Master Han ay makakahanap talaga ng ganitong lugar. Ito talaga. Kahanga-hanga. Tumunog ang boses, at ang pinuno ay si Zuyanshu, at bilang karagdagan sa 4 na master, may 4 na tao sa likod ni George Han. Hindi alam ni Chen. Nang makita si George Han, bahagyang ngumiti si Zuyanshu, Brother Han, nagkita tayong muli. Nakangiting tumugon si George Han, bilang may-ari ng lungsod na dapat nasa lungsod, hindi ba madaling hanapin si Han? Mapait na ngumiti si Zuyanshu, nagtaas ng kilay si Kuya Han. Si Brother Han, bilang isang tao mula sa langit, na may pambihirang lakas, ay talagang isang taong hinahangaan ni Zhu. Naisip ni Zhu Xian na ikaw at ako ay dapat na maging magkaibigan, hindi ang kasalukuyang sitwasyon. Ang tubig at apoy ay hindi magkatugma, ngunit bakit? Eto na, umiling si Zuyanshu nang may awa. Ngumiti din si George Han at walang pakialam na sumagot, isang karangalan talaga para kay Han na ma-promote ng City Lord Zhu, at talagang nararamdaman ni Han ang pagkakaibigan ni City Lord Zhu para kay Han, at siya. Mas malalim ang pakiramdam ng City Lord Zhu. Masigasig na galaw. Kung tutuusin, nauna na ang City Lord Zhu, kapatid ko ang kapatid mo, at kaibigan ko ang kaibigan mo.
Saglit na natigilan si Zhu Yanshua, halatang naiintindihan niya na ang tinutukoy ni George Han ay ang sarili ang magkapatid at ang kaibigan niyang si Zia Wei ay nagpalitan ng mukha. Ito rin ang ugat ng ganap na pagpatay na intensyon ni Zhu Yanshua. Sa isang malamig na ngiti, sinabi ni Zhu Yanshua, minsan, ang pagiging masyadong matalino ay hindi palaging isang magandang bagay, ang pagpapanggap na tanga at kailangan mong mamuhay dito ay magbibigay daan sa iyo upang tamasahin ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan. Malinaw, para kay Zhu Yanshua, kung si George Han ay hindi pupunta sa lahat gawin ang mga bagay na ito, matapat na pakasalan ang kanyang kapatid na babae, at bilang kanyang hipag, siya na si George Han ay hindi magiging ganito, at kahit natatamasahin ang kaluwalhatian at kayamanan. Ngunit sa kasamaang palad, ang taong ito ay walang paraan sa impyerno ngunit nagpipilit na pumasok. Noong araw na iyon, nagawa kitang hawakan ng napakataas. Ngayong araw, kaya rin kitang pabagsakin mula sa itaas. Ang taas mo ay hagdan lang para akyatin natin. Kilala ko si George Han, hindi ka kumbinsido ngayon. Kung tutuusin, sa iyong pangunawa, yamang kaya mong indayog ang aking apat na dakilang Panginoon, at maaari kang lumabas at umalis sa mansyon ng aking Panginoon ng lungsod ng ayon sa gusto mo, natural, hindi ka mangyayari. Seryoso naman tayo di ba? Nang makita na ang mga salita ni Zhu Yanshua ay naging mas malungkot, pinipigilan lang ni George Han ang kanyang ngiti. Hindi kailanman pinansin ni George Han ang taong nahulog sa lungsod, kung hindi, tiyak na hindi siya maghahanda ng ganito sa nakalipas na 3 araw. Hehe, huwag kang mag-alala, 3 araw na akong naghihintay, hindi ba para bigyan ka ng malaking regalo ngayon? Pumalakpak siya ng mahina nang matapos siya. Ilang sandali, may gumagalaw sa likod ng karamihan, at si Ye Shijun, na napapaligiran ng 2 executive ni Fuya, ay dahan-daang naglakad mula sa likuran. Kabanata 3350. Si Ye Shijun ay masigla, na may nakakatakot na ngiti sa pagitan ng mga sulok ng kanyang bibig. Siya, parang fairy princess sa langit, glamorous sa mundo, top of the audience. Sa team, maraming mga sundalo na dapat nasa syudad ang nakakita sa kapatid ng City Lord nitong mga nakaraang araw, ngunit kung titignan ito ngayon, hindi pa rin nila maiwasang mapabuntong hininga na may isang perpektong babae sa mundong ito. Nang makita ni George Han ang taong dumating, hindi niya maiwasang mapatid ang buong ngiti sa kanyang mukha. Oo, naisip niya na tiyak na hihilingin ni Zhu Yanshua ang isang katulong na pumunta sa pintuan, ngunit natatakot ako na kahit na gustong sirain ni George Han ang kanyang ulo, hindi niya akalain na ang katulong na ito ay si Ye Shijun at iba pa. Ito ay ganap na lampas sa inaasahan ni George Han. Hindi niya alam kung bakit napunta ang pamilya Fuya sa lupain ng mga demonyo, at hindi rin niya naintindihan. Bakit libu-libong milya ang layo? Gayunpaman, ang mga pagdududa ay pagdududa. Para kay George Han, hindi niya minamaliit ang kalaban. Ang Ye Shijun ngayon ay hindi lamang isang simpleng pagpapalit ng itim at puting damit sa ibabaw. Ang kanyang kutis ay mapatla at walang dugo, ngunit ang kanyang mga labi ay itim at ang kanyang mga mata ay abnormal din ang pagkakasala. Obviously, dapat infatuated ang lalaking ito. Ito ang dapat magpaliwanag kung bakit siya kasali rito. Matagal nang hindi nagkita. Umakyat si Ye Shijun at huminto mga 3 metro sa harap ni George Han na may bahid ng panlalamig sa kanyang mga mata. Ngumiti din si George Han, sumulyap kay Ye Shijun, pagkatapos ay sumulyap kay Zia Wei sa tabi niya, at sa wakas ay nagwalas sa lahat ng miyembro ng pamilyang Fu sa likod niya kasama sina Fu Chan at Fu Mei. Ito ay dumating ng maayos, mahinang sagot ni George Han. Nakita muli si George Han, Fu Chan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat hindi niya oras na magsalita, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na lulunok ng 100 beses si George Han. Si Fuja ay bumababa dito ngayon, at siya ay isang aso sa lahat ng dako, natural na wala itong kinalaman sa kanya, ngunit ibinigay ni George Han, isang kalapiteng mababa ang lipad. Walang aamin sa kanilang kabiguan, lalo na dito sa Fuchan. Malaki rin ang galit ni Fu Mei. Kung tutuusin, mas galit siya kay George Han dahil galit siya sa lalaking ito na kayang gawin ang lahat, ngunit hindi niya ito sariling lalaki. Kinamumuhian din niya si George Han dahil sa pagiging magaling, ngunit hindi niya pinipili ang kanyang sarili. Ngunit minsan, ang pagseselos at pagkamuhi ay dulot din ng pag-ibig, kaya bukod sa puot,
mayroon ding hindi maabot na pagkawala at isang uri ng pag-ibig na nakatago sa kanyang puso. Bagamat hindi niya akalain na mayroon siyang ganitong uri ng paghanga, sa tuwing tahimik sa gabi, ang tanging naiisip niya ay si Han San Chen, at kahit na naglalako siya, ang tingin niya sa mga lalaking iyon ay si George Han. Ito ang mga totoong ekspresyon sa puso niya. Siyempre, higit sa kalahati ng proporsyon ang pagiging possessive at ang pagnanais na manalo o matalo kasama si Amelia Su, ngunit kapag walang ganoong tao sa kanyang puso, paano siya nahuhumaling? Ang pinakamahalagang bagay ay matagal na siyang hinamak ni Ye Shijun at tinatrato siyang parang baboy at aso, kaya marahil ang lalaking ito sa kaibuturan ng kanyang puso ay maaaring ang tanging mapagpasyang pag-asa niya. Si Zhu Yaner ay may halong damdamin din sa kanyang puso, ngunit mas galit siya. Nang makita si George Han na nakatingin sa kanila, sinasadya niyang ilapat ang kanyang kamay sa braso ni Ye Shijun, para makatayo rin si Ye Shijun. Mas malapit, malinaw na mukhang kilalang kilala. Siyempre sinadya niya ito, ang layunin ay para kabahan si George Han, pagselusan si George Han, at gawin pa siya galit, para ipaalam sa kanya na hindi niya dapat siya tretuhin ng ganoon noong una. I want to see you off, siyempre kailangan kong pumunta ng maayos. Marahan nang umiti si Ye Shijun, puno ng panunuya, kung tutuusin, naghihintay kaming lahat na makita ang iyong mukhang aso nang mamatay ka sa trahedya. Napangiti si George Han ng mapang-asar, ibig sabihin, gusto na ako ni Young Master Ye. Dito, pulag ka ba? Napagalitan si Ye Shijun, nagdala ako ng napakaraming tao at napakaraming master dito, hindi para magtayo ng sementeryo para sa iyo, kundi para humanap ka ng makakain. Nang bumagsak ito, tumawa ang malaking grupo ng mga tao, at maging si Zhu Yaner ay napangisi sa gilid ng kanyang bibig. Marapat, walang magawang umiling si George Han, makikita mo kung bulag ako, ngunit mahirap sabihin kung tanga ka. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, malamig na tumingin si George Han sa grupo ng mga tao at ngumiti ng masama. Kabanata 3351. Sumabog. Direktang sumabog ang orihinal na mapayapang eksena. Lalo na si Fu Chan, na parabang natapakan ang buntot ng aso sa oras na ito, nang hindi naghihintay ng iba pang magsalita, bigla siyang tumalon, itinuro si George Han at galit na sumigaw sa lugar, George Han, bastard ka. Bastard, kung mayroon kang mabait, maaari mong ulitin ang sinabi mo, si Ye Shijun din ang espesyal na sugo na maaari mong insultuhan. Tingnan mo kung hindi ko mapupunit ang tae mo. Tumalon si Fu Chan, natural na gustong samantalahin ang pagkakataong ito para tapikin ng mabuti si Ye Shijun. Hindi inaasahan ni George Han na si Fu Chan ang unang mag-react ng ganito. Natigilan siya sa kinatatayuan, ngunit naunawaan niya kaagad pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Umiling siya ng walang pakialam at sinabing, ano? Fu Chan, matagal nang hindi nagkikita at nagsimulang makipag-usap ng malakas sa akin. Say paano kung sabihin ko ito ng 10 beses? Para kay Fu Chan, si George Han ay ganap na walang anumang magandang damdamin, puno lamang ng puot, at natural na siya ay ganap na naninibago kapag siya ay nagsalita. Hinay pa ni Fu Chan ang kanyang ilong at tinitigan ang galit na aso. Mukha itong mabangis, ngunit kung biglang natanggal ang kadena, ang natitira ay hindi ang sunggaban dito, kundi ang eye clamp ang buntot nito at mamatay, itinago sa harap ng Panginoon. Halatang pareho si Fu Chan. Anong mga kwalifikasyon at tapang ang mayroon siya upang harapin si George Han? Unless, feeling niya masyadong mahaba ang buhay niya. Gayunpaman, ang pagtahol ay mabuti, hindi bababa sa pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Kaya lang minsan mabilis dumating at mabilis umalis. Sa sandaling nais ng ibang tao na patuloy na sumigaw bilang pakikiisa, ang dalawang pangungusap ni George Han ay pumipilit kay Fu Chan na patahimikin siya, at ginagawa rin itong ganap ang mga handang sumuporta sa kanila. Wala akong swerte. Pagkatapos ng lahat, hindi na tumatahol ang mga aso. Nang makitang hindi maganda ang kapaligiran, bahagyang ngumiti si Ye Shijun sa pagkakataong ito, iwinagayway ang kanyang kamay, at malakas na sinabi, napakabilis na pakikipag-usap sa kanya, isang naghihingalong tao, anong mabuting kaalaman ang mayroon ka sa kanya. Tawagin mo akong tanga, hehe, malalaman mo rin kung sino ang tanga. George Han, sa tingin mo pa ba ako si Ye Shijun?
Siguro natatakot ako sa iyo noon, ngunit mula ngayon, may mga bagay na nagbago. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata ni Ye Shijun ay puno ng pagmamataas, at isang malakas na enerhiya ng demonyo ang nagsimulang direktang pumaligid sa kanyang katawan. Kahit na ang mga taong medyo malayo sa kanya ay nararamdaman ang kapangyarihan at kamahalan ng kanyang demonyong enerhiya sa oras na ito. Sa pagkakita ng napakalaking demonyong enerhiya, ang pamilya Ye ay labis na ipinagmamalaki, at si City Lord Zhu ay napakasaya rin. Zhu Yaner, sino? Nasa gilid, malamig na ngumuso, nakatingin kay George Han na may panunuya. Tumango si George Han, at kailangan niyang aminin na si Ye Shijun sa oras na ito ay hindi lamang ang pagbabagong inaasahan niya, ngunit mas malakas din kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, hindi pa naranasan ni George Han ang malakas na enerhiya ng demonyo na nagmumula sa kanya. Ang iyong cultivation base. Hindi mapigilan ni George Han na medyo maguluhan. Sa paghusga mula sa kanyang nakaraang paghaharap sa apat na master at Qingji, ang cultivation base ni Ye Shijun ay dapat na mas mataas kaysa sa kanilang 5. Kung ang apat na master ay nag-claim na nasa antas ng Demon Venerable, at kahit na malapit sa Demon Sage na nagtatago, kung gayon si Ye Shijun sa oras na ito ay halos umabot na sa yugto ng Demon Sage. Talagang nagulat ito kay George Han. Medyo. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkikita nila, si Ye Shijun ay isang ordinaryong mortal lamang na halos balewala ang cultivation base. Sa ganoong kaikling panahon, biglang tumaas si Biao sa ganitong antas. Natatakot ako, kahit ang talento ni George Han ay medyo mahirap abutin, di ba? Ano bang pinagdaanan ng lalaking ito? Magic na santo, sabi ni George Han sa matipid na boses. Ayon sa algorithm sa Central Plains, ibig sabihin, si Ye Shijun ay nagbago man lang sa kaharian ng 8 Desolations at naging napaka-espesyal na pag-iral. Nagkalat na diwata. Hindi lang si George Han, ngunit nang marinig ng iba ang cultivation base na sinabi ni George Han, hindi nila maiwasang ma-freeze sa pwesto. Demonyo. At ang mga mata ni Zhu Yaner ay biglang naging abnormal na nasasabik, nakatingin kay Ye Shijun na may kakaibang ekspresyon. Kabanata 3352. Haha, hahaha. Nararamdaman ng mga nakakainggit na titig ng lahat, ang kawalang kabuluhan ni Ye Shijun ay na-maximize lamang sa oras na ito satisfied, siya ay tumawa ng paulit-ulit sa tuwa, at ang hindi mapigil na kagalakan ay patuloy na tumataas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Di ba yon naman ang gusto niya? Ayaw mo ba ng atensyon ng lahat, ang focus ng audience? Pagkatapos tumawa, binalik niya ang tingin kay George Han at tumango, hindi ka tanga. Oo naman, nang aminin ito ni Ye Shijun, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Diyos ko, Demon Sage, ang young Master Ye ay umabot na sa yugto ng Demon Sage cultivation, hindi ba? Masyadong nakakatakot. Maraming mga nakatatanda na Nagel Inang sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman nakamit ang gayong mga tagumpay. Hindi yan totoo, karamihan sa mga master ay halos nasa kaharian lamang ng mga demonyo, at maaaring sila ay hilig sa yugtong ng mga demonyo sa pagitan ng pagtatago, ngunit ito ay kinakailangan upang ito ay halos imposible na ganap na maabot ang kaharian. Masyadong nakakatakot ito, mga demonyong banal, hindi nakakagulat na maging ang Panginoon ng aming pamilya na si Zhu ay sumusunod sa isa't isa, at ang panauhin at host ay nabaligtad. Ang mga mata ni Zhu Yaner mayroong ilang maliliit na bituin ng pagsamba, walang babae ang hindi gusto ng mga bayani, walang hindi sumasamba sa mga master, at ang mga master sa harap mo ay talagang mga supermaster. Kung nag-aatubili pa rin si Zhu Yaner na piliin si Ye Shijun bago si George Han, at least ngayon, nagbago ang balanse ng dalawa at malamang na maging stable. Si George Han ay isang mabangis na tao mula sa langit, at ang kanyang mga ginawa sa pagsakop sa Devil's Cloud Ghost City ay tiyak na karapat-dapat papurihan, ngunit ngayon si Ye Shijun ay isa na ring Devil Sage level na figure na nabigla sa kalangitan, at walang panig na natural na natatalo. Siyempre, ang hitsura ni George Han ay nagbibigay kay George Han ng maraming puntos, ngunit huwag kalimutan, ang background ng pamilya at hinaharap ni Ye Gongzi ay malinaw na may malaking pakinabang. Ang paglabas kasama ang isang gwapong lalaki ay napakasarap. Ngunit hindi naman masama ang pagkakaroon ng lalaking mala-emperador. Sa pag-iisip nito, tumingin si Zhu Yaner kay George Han ng may pagmamalaki.
Bagamat hindi siya nakaimik, parang sinasabi ng mga mata niya kay George Han na dati ay hindi mo ako pinapansin, pero hindi kita matutulungan ngayon. Walang pakialam si George Han sa kanyang provocation, tumingin lang kay Ye Shijun at bahagyang ngumiti, interesting. Kawili-wili. Napangiti si Ye Shijun ng mapanlate, sa tingin ko rin ito ay medyo kawili-wili, pagkatapos ng lahat, talagang gusto kong malaman kung sino ang tanga. George Han, alam kong invincible ka pagdating sa pagpapanggap, pero may kasabihan na hindi may iwasang makatagpo ka ng mga multo kung sobra kang maglakad ngayong gabi. At palagi kang tatamaan ng kidlat kung masyado kang magpapanggap. Sa kasamaang palad, ngayon, naglagay ka lang sa isang matigas na bato. Bilang ang nalaglag ang mga salita, malamig niyang tiningnan si George Han na may galit sa kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si George Han, hindi nakakagulat na si City Lord Zhu ay puno ng kumpiyansa at kawili-wili ngayon. Ang 4 na master at isang Demon Saint level master. Mayroon kang mabaliw na kapital. Minimaliit kita. Si George Han ay natapos, walang kaba sa kanilang mga puso tulad ng naisip ng lahat, at kailangan pa nilang sumuko at iba pang mga aksyon sa kanilang mga kamay. Sa halip, bahagyang hinayla sila gamit ang Jade Sword sa kanilang mga kamay, handang lumaban anumang oras. Tara, laro tayo, sabi ni George Han. 3,000. Mula sa likuran, tinawag ni Qingji si George Han na kinakabahan. Malinaw, tinatanong niya si George Han kung kailangan niya ng tulong niya. Hindi lamang maraming tao sa kabilang panig, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kahit na ang isang sobrang eksperto tulad ni Mo Sheng ay lumitaw. Talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ni George Han. Umiling si George Han sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang makialam, protektahan lang si Zia Wei. Kasunod ng pagbubukas ni Qingji, marahang hinarang ni Zhu Yanxue si Ye Shijun, humakbang ng kaunti pasulong, at malamig na sinabi, sandali. Kaya may isa pang taksil sa templong ito. George Han sa tarangkahan ng templo, Zhu Yanxue. Hindi napansin ni Qingji na nakatayo sa tabi ng templo. Ngayong nakita na niya si Qingji, at naniniwala siyang kontrolado niya ang mga manunood, natural na hindi niya palalampasan ang anumang pagkakataong manlilibak. Zhu Yanxue, ano ang gusto mo? Malamig na sabi ni Qingji. Paano na? Ano ang magagawa ko? May gusto lang akong sabihin. 3 araw nang nasa iisang silid ang malungkot na lalaki at balo. No wonder pinagtaksilan nila tayo. Ito ay lumiliko na ang ilang mga tao ay asterisk. Tumatawa ng malakas. Malamig ang mukha ni Qingji, Zhu Yanxue. Anyway, tinulungan ka na namin dati. Tulad ng para sa pagiging walang awa. Hindi mahalaga kung insultuhan mo ang pagiging inosente ko, huwag kang makisali sa iba. Hindi naman kasing dumigaya ng iniisip mo, nandito lang ako para tulungan kang alagaan ang kapatid mo. O baka, alagaan mo si Zia Wei. Kapag natapos ang mga salita, sumulyap si Qingji kay George Han, at pagkatapos nitong tumanggo bilang pagsang-ayon, dahan-dahan nitong ibinaba si Zia Wei sa likod niya, at pagkatapos ay bahagyang inangat ang ulo, siguro hindi mo pa ba nakita ang totoong mukha ng kapatid ni Zhu Chengzhou. Kabanata 3353. Hayaan mong buksan mo ang iyong mga mata. Sa lalong madaling panahon. Pumagsak ang boses, direktang inangat ni Qingji ang mukha ni Zia Wei, at agad na naroon. Nakita ng lahat ang pangit na mukha na iyon, at hindi nila maiwasang sumimangot habang sila ay nakatulala. Mas lalo pang nag-exaggerate ang iba, at nagsuka pa sa mismong lugar. Halos hindi namamalayan sina Zhu Yanxue at Zhu Yaner, at tiningnan ni Zhu Yaner ang mukha na iyon na may hindi pangkaraniwang komplikadong ekspresyon. Zhu Yaner, anong nangyayari sa iyo? Understandable naman na naiinis ang ibang tao kapag nakikita nila itong mukha, bakit ganito ang nakikita mong mukha? I don't think na kahit sino sa mundong ito ay mas pamilyar sa mukha na ito kaysa sa iyo, tama ba? Inisyon ni Qingji. Nang marinig ito, biglang naging asul at pula ang mukha ni Zhu Yaner, at sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Sumimangot si Zhu Yanxue, Qingji, tumahimik ang mabahong bibig mo, kung gusto mong magsalita ulit ng walang kaparerekan, huwag. Sisihin mo ako sa pagpunit ng bibig mo. Si Qingji ay natural na hindi nang ahas na pakinggan ang sinabi ng City Lord Zhu, ngunit sa kasamaang palad, sinabi ko ang sinabi ko. Hindi naman ito kalokohan,
kaya syempre pwede ko namang ituloy ang pagsasalita, di ba? Zhu Yaner. Oh, nakalimutan ko, binabago mo ngayon ang mukha ni Zia Wei, dapat ba kitang tawaging Zia Wei? Yes Shijun, hindi ko maiwasang kumilos, ngunit sa nakikita kong komedya at kinasasangkutan ni Zhu Yaner na gustuhan ko, hindi ko maiwasang maging interesado, itinaas ko ang aking mga mata, tumingin kay Qingji, at malamig na sinabi. Nasaan ka? Ano ang sinabi mo? Mas mabuting linawin mo, kung hindi, papatayin kita mamaya. Nang makita ang mga salita ni Ye Shijun, ang dalawang kapatid ni Zhu Yanshu ay naging balisa, at si Zhu Yanshu ay mas handang magsabi ng isang bagay para pigilan siya. Ikan-away ni Ye Shijun ang kanyang kamay at sumenyas. Hindi sila gumagambala, hayaan si Qingji na magsalita ng dahan-dahan. Napangiti si Qingji, mula. Ang marangal na Demon Saint level master ay gustong magtanong, si Qingji ay natural na hindi maglakas loob na sumagot, ngunit natatakot akong hindi ito makayanan ng iyong puso. Hindi nagsalita si Ye Shijun, at tinitigan si Qingji nang nakatitig ang mga mata. Okay lang na sabihin ko sayo. Sa katunayan, ito ang tinatawag na Zhu Yaner sa tabi mo, ang kapatid ni City Lord Zhu, na hindi na siya kamukha ngayon, kundi ang babaeng katabi ko. Zia ang pangalan niya. Wei, ang kanyang hitsura ay kung ano ang hitsura ni Zhu Yaner ngayon. Sa madaling salita, nagbago ang mukha ng dalawa. Ang kawawang si Zia Wei ay hinabol at pinatay ng mga tao ng Devil Cloud Ghost City noong araw na iyon. Sinong mag-aakalang ngayon lang sila nakatakas sa bibig ng tigre, at para itong kuweba ng multo. Hindi lang nila nailigtas ang kaawa-awang babaeng ito, ngunit nakita nila ang kanyang magandang hitsura at naantig ang kanilang isipan. Nagkataon lang na may mga taong napakakulit. Walang kapantay, ipinanganak mula sa kababaan, kaya ako. Dumating lamang upang nakawin ang dragon at iikot ang phoenix. Pagkatapos mamangha sa babae, gumamit ako ng ilang nakakahiyang paraan para ilipat sa sarili ko ang magandang mukha ng iba, habang ang pangit na mukha ko ay napalitan. Mga mukha ng ibang tao. Kawili-wili ba ang kwentong ito? Sabi ni Qingji, nakatingin kay Ye Shijun na may ngiti, na may mahinang panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Nagulat si Ye Shijun. Siyempre, hindi siya nabigla sa kwentong ito, ngunit ang ikinagulat niya ay kung totoo ang sinabi ni Qingji, kung gayon ang babaeng nakatayo sa tabi niya sa sandaling ito ay hindi napakaganda sa mundo. Ngunit sa katunayan, siya ay isang napakapangit na batang babae na ginagawang gusto ng mga tao na samuka sa isang sulyap. Qingji, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan dito, ipinanganak na maganda ang kapatid ko, naninira ka lang. Nang makita ito, biglang nagalit si Zhu Yanshu, itinuro si Qingji at galit na umuungal, napakatalino niyang Master Ye, kahit maghintay ako. Ikaw ay hindi tanga, sa tingin mo ba masisira mo kami kapag nakahanap ka ng pangit na babae at gagawa ka? May nakakaalam kung ano ang totoo o mali, kung ang pangit na babae na ito ay talagang walang kahulugan sa iyo, bakit gamitin ito sa likod bahay? 10,000 tao ang napapalibutan, at ang 4 na Panginoon ay pinapunta sa bayan. Nang marinig ito, biglang nagbulungan ang isang grupo ng mga tao. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Qingji. Walang pilak at 300 cool dito, walang nakakaunawa sa katotohanan. Nang makitang ganito ang lahat sa likod niya, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Ye Shijun, dahil tila ngayon ay totoo na ang sinabi ni Qingji. Fuck me, you can bully me, insult my sister, I want you to die. Sigaw ni Zhu Yanshu, at ang buong tao ay sumugod patungo kay Qingji na parang baliw. Walang kamalay-malay na gustong tumanggi si Qingji, ngunit ang figure ni George Han sa kanyang harapan ay sumugod ng maaga. Kabanata 3354. Ang panig ni Zhu Yanshu, na pumapatay ng mga puso ay bumangon ng maaga, at walang awa sa pagitan ng mga putok, at direktang dumating ang mga ito ng may malaking enerhiya. Maglaro tayo sa gilid. Ngunit halos sa sandaling siya ay lumipad, isang itim na anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, at halos bago pa siya makapag-react, isang malaking kamay ang direktang humarap sa kanyang palad. Pagkatapos, sa mahinang boses, biglang naramdaman ni Zhu Yanshu na ang kanyang walang katulad na malakas na enerhiya ay biglang naglaho, at sa parehong oras,
isang malaking enerhiya ang nagmamadaling dumaloy patungo sa kanyang buong katawan sa kanyang palad. Paf! Si Zuyan Shua ay nagbuga ng isang subo ng dugo, at ang buong tao ay agad na umatras ng ilang metro ang layo, at ang kanyang mga paa na nagdadala ng kargada ay direktang bumagsak sa lupa na may lalim na ilang sentimetro. Napakalakas ng puwersa. Bagamat alam na niya na mahirap pakitunguhan si George Han. Alam ni Zuyan Shua na napakahirap harapin kapag nag-away sila. Halos ang husay lang ng pagtataas ng kanyang mga kamay ay lubos na nagpapaliwanag sa relasyon nilang dalawa. Isang malaking pagkakaiba. Hawak-hawak ang kanyang nakatusok sa puso na kamay, ang walang katapusang galit ni Zuyan Shua ay maaari lamang mamatay sa sandaling ito, tinitingnan si George Han ng masama, wala nang ibang paraan. Hindi sapat ang 10,000 sa inyo para maglaro ako, kaya tawagan mo ang iyong Panginoon. Nako, baka paa ng aso, opsyonal. Nang matapos ang mga salita, itinuon ni George Han ang kanyang mga mata kay Ye Shijun. Ang mga salita ni Fang Kai ay halatang tinutukoy siya. Ikaw, nagmamadali si Zuyan Shua. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malaking kamay ang tumayo sa harap ni Zuyan Shua at ngumiti ng mahina, mas interesado akong makipaglaro sa kanya. Nang matapos siya pagsasalita, tumayo siya ng bahagya at marahang ibinulong ang kanyang cuffs. Malamig na ngumiti si Fuchan, Shijun. Bakit mag-alala, sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, paano magiging kwalipikado ang isang pusa at isang aso na makipaglaban sa iyo? Nang matapos ang kanyang mga salita, sinulyapan niya ang 4 na master sa likod ni Zuyan Shua. Lahat, depende rin kung siya ay karapat-dapat o hindi. Kung hindi man lang niya matalo ang 4 na dakilang master, siya ba ay si George Han? Pagkatapos, marahang idinikit ni Fuchan ang tenga ni Ye Shijun at sinabing, alam kong gusto mo talagang turuan ng leksyon si George Han. Chen, ngunit kapag pinakuluan mo ang isang palakas sa maligamgam na tubig, ang pinakamahalagang bagay ay pasensya. Hayaan mo muna siyang kainin ng wave ng mga tao, at saka ka na kumilos kapag malapit na ang oras. Dahil mayroon tayong napakagandang pagkakataon ngayon, dapat nating samantalahin ito ng lubusan. Hayaan siyang hindi na ipanganak si George Han. Matapos marinig ang mga salita ni Fuchan, hindi nagsalita si Ye Shijun, ngunit hindi siya tumanggi. Kitang-kita na ang mga salita ng matandang fox ay nagpakilos kay Ye Shijun. Bukod sa pambabala, nagawa ni Fuchan upang magpatuloy sa natural, ang ilan sa mga iniisip ng matandang ito ay nanalo ng pagsang-ayon ni Ye Shijun. Bahagyang ngumiti si George Han, kung gusto mong maglaro ng War of Attrition, maaari kang maglaro ng War of Attrition, at humanap ng napakataas na dahilan, Fuchan, hindi mo talaga ito mababago. Sasamahan siya ni George Han hanggang dulo. Bilang ang bumagsak ang mga salita, lumabas ang apoy sa kalangitan at ang gulong ng buwan, bahagyang umikot sa paligid ni George Han. Bagamat hindi gumalaw ang tao, ang momentum ay umabot sa maximum sa oras na ito. Nagkatinginan ang 4 na Panginoon, at bawat isa ay hindi napigil ang malunok ang kanilang laway. Natural, naranasan na nila ang kakayahan ni George Han, at ngayon ang pakikipaglaban muli ay katumbas ng pagpapadala sa kanila sa kamatayan. Ngunit ngayong may sasabihin ng mga tao, narito rin si Zuyan Shua. Matapos mag-isip, silang 4. Pinag-isa ang kanilang mga iniisip. Matapos tumango sa isa't isa, direktang inatake nila si George Han. Anyway, mahirap sumakay ng tigre, kaya mas mabuting magsanib puwersa ang 4 para lumaban, siguro, para makabawi ng momentum. Itim na hangin. Mga kuko ng demonyo. Ang demonyo ay sa mundo. Malalaking paa na may dugong bakal. Maglakas loob na huwag maging maliit na pabaya, huwag maglakas loob na maliitin, pabayaan na maliitin ang kaaway, ang 4 na Panginoon ay halos sa sandaling sila ay dumating. Direktang gumamit sa kanilang pinakamalakas na ultimate move. Biglang nagbago ang sitwasyon sa paligid, at ang sumisikat na enerhiya ay nagbabadya sa hangin. Naramdaman pa ni George Han, na nasa gitna ng pag-atake, na ang kanyang katawan ay patuloy na itinutulak pabalik ng mga alon ng hangin. Boom! Gumagalaw ang mga ulap sa kalangitan, at kulog na kumikislap. Bigla ding naging isa ang 4 na master, palapit ng palapit kay George Han. At dito, biglang gumalaw si George Han. Kabanata 3355.
Pagkakatawang tao ng 8 katawan, kahit na hindi itago, ang higanteng palakol ay nakausli sa pagitan ng mga bakhan. Ang langit na apoy ng gulong ng buwan ay bumabalot sa katawan ng palakol, at ang 8 katawan ay iniandes ang palakol, laslas ng isang palakol. Boom! Ang 4 na enerhiya ay biglang humarap sa palakol sa mga kamay ni Shangon George Han, at ang 2 ay biglang nahulog sa isang pagkapatas. Ngunit ang 4 na master ay halos sama-samang nagpakita ng kahihiyan sa oras na ito, sa pilitang nagngangalit ang kanilang mga ngipin at atubili na sumalakay. Sa kabilang banda, si George Han ay may kalmadong mukha, at ang 8 gininto ang katawan ay mas makapangyarihan. Panguaks. Malamig na nagngangalit si Ye Shijun, at nakilala niya ang higanteng palakol sa kamay ni George Han sa isang sulyap. Kahit na, sa puso ni Ye Shijun, naisip niya na ang panguaks ay dapat sa kanyang pamilya Ye. Si George Han, isang binata, ang kumuha nito sa kanyang ama, at pinatay pa ang kanyang ama. Kaya naman puno na lang siya ng galit. Ano, panguaks? Iba talaga ang grupo ni Zhu Yanshua. Kailan narinig nila ang pangalan ng King of All Weapons, ang natitira ay gulat at takot. Iyon ang pinakamalakas na sandata sa mundo, kahit isa sa kanila. Ayon sa alamat, sino man ang makakakuha nito ay maaaring mangibabaw sa nangungunang pag-iral sa mundo ng Bafang. Sino ba naman ang hindi matatakot sa palakol nito? Si Zhu Yanshua ay ganito dito, at ang 4 na master na nag-ipon ng lakas ng loob doon ay ganap na mga MMP. Hindi katakataka noong nakipag-away siya kay George Han noon, maaaring putulin ng kanyang palakol ang mga kuko ng matandang phoenix na walang kamatayan. Noon, ang grupo ng mga tao ay puno pa rin ng pagdududa at tuliro. Ngunit ngayon, sila ay ganap na fucked ito up. Para sa gayong fetish, pabayaan ang ilang mga kuko sa Fengji Laosian District, kahit na direktang ipinadala sa kanya si Fengji Laosian, hindi sapat ang 10 sa kanya para kumustahin. Napaka-pervert nito. Ngunit ito ay tiyak. Dahil binaluktot din nila na ang 4 na Panginoon ay makaramdam ng sariling buhok sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ano ang maaari nilang gamitin upang makipagkumpetensya sa isang hari ng 10,000 kagamitan? Hindi ba biro ito? Sa pag-iisip nito, mawawala na ang lakas ng loob na ngayon ko lang naipon. Sa oras na ito, si George Han ay walang kahit katiting na pakiramdam ng pagkapagod sa kanyang mukha, tanging walang katapusang pagpapahinga. Itaas ang palakol, putulin. Boom! Ang 8 palakol ay sabay-sabay na gumalaw, at ang tila walang katulad na makapangyarihang 4 na enerhiya ay agad na idiniin sa lupa. Kaagad pagkatapos, sa isang putok, ang 4 na enerhiya ay yumanig sa bahay kasama ang kanilang natitirang init, at pagkatapos na mabaluktot ang alikabok, inihayag nila ang kanilang pagkawala. At halos kasabay nito, ang 4 na master ay naputol din dahil sa kanilang lakas, at ang lakas ng backlash ay direktang nabigla sa kanilang 4 na napaatras ng ilang hakbang. Ang Black Mountain Demon Girl sa gitna ay mas malala pa, hindi lang mas umatras, kundi kahit na ang mga tao sa likod. Sumugod silang sinuportahan, ngunit ang napakalaking backlash ay nagpasuka pa rin sa kanya ng dugo. Ang bawat isa sa 4 na master ay mukhang nabigla, nakatingin kay George Han sa field na hindi makapaniwala. Isang beses lang silang nag-away 3 araw na ang nakakaraan. Makatuwiran na dapat silang 4 ay magkaroon ng mahusay na pag-unawa sa kakayahan ni George Han, ngunit pagkatapos makipaglaban muli sa round na ito, silang 4 ay direktang nahulog sa pag-aalinlangan. 3 araw na ang nakalipas, ngunit ang lakas ni George Han ay biglang tumaas ng ilang beses. Upang sabihin na kahit na isa-isang naglaro ang 4, kahit na ang bawat isa sa kanila ay maaaring hindi natalo ng Han 3,000, talagang imposible para sa kanya na buksan ang puwang sa kanya sa isang iglap. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung ako at ang iba ay matanda na para magbuhat ng kutsilyo. Silang 4 ay nagtutulungan at walang dalawang puso, at diretsyong binugbog ng taong nakilala. Ang puwang na ito ay halos kung iisipin mo ito sa iyong puwit, malalaman mo iyon. Ito ay ganap na naiiba. Gusto talaga nilang kumalma, tapos umupo silang 4 at nagkwentuhan ng maayos kung anong klaseng multo ang nakasalubong nila. Tao ka ba? Will battle. Ubusin mo ako. Ngumiti si George Han at sinabing, ba? Ang isang salita, isang aksyon, ay sapat na upang pukawin ang galit ng sinuman, ngunit sa sandaling ito,
Ang apat na Panginoon, kabilang ang mga sundalo sa likod nila, ay hindi lamang hindi nagalit, sa halip, siya ay halos automatikong umatras sa isang hindi karaniwang tacit na pagkakaunawaan. Oo, natural na normal ang pagka-crush ng ganito at pag-aalipusta ng iba. Ang kutis ni Fuchan ay naging sobrang pangit din. Nagplano siya ng magandang plano, pero agad siyang sinampal sa mukha, paanong hindi siya mahihiya. Gayunpaman, sa sandaling ito, dahan-daang tumayo ang isang figura, na may masamang ngiti sa kanyang mukha, bahagyang nakatingin kay George Han, makikipaglaro ako sa iyo. Eksakto, Ye Shijun. Kabanata 3356. Ang ngiti ni George Han ay nananatiling pareho, ngunit sa katunayan, siya ay lihim na nagkaroon ng swerte sa kanyang kamay, at ang kanyang hininga ay lumalawak sa kanyang katawan anumang oras. Maging handa upang makayanan. Naglalaro. Walang pakialam na sagot ni George Han. Kung gayon maaari kang tumayo ng matatag. Bilang ang bumagsak ang mga salita, ang katawan ni Ye Shijun ay biglang binalot ng itim na chi, at maging si George Han, na nahiwalay ng ilang distansya, ay biglang nakaramdam ng matinding pressure. Napakalakas ng puwersa. Ano? Bigla, nang si George Han ay palihim na napabuntong hininga tungkol sa lakas ng kanyang demonyong enerhiya, bigla niyang naramdaman ang dalawang napakalakas na enerhiya ng demonyo na direktang umatake sa kanya sa kaliwa at kanan sa tabi niya. Brush. Halos sa sandaling umatras si George Han, dalawang demonyong chi ang direktang umatake mula sa kaliwa at kanan tulad ng dalawang missile, at pagkatapos ay sumabog sa harap ni George Han. Kahit na gumamit si George Han ng napakabilis na pagmuni-muni at bilis para makaiwas, ang epekto ng pagsabog. Napaatras pa rin si George Han ng ilang metro, at pagkatapos ay bahagyan niyang pinatatag ang kanyang katawan. Napakabilis ng lalaking ito. Maging si George Han mismo ay halos sumunod sa kanyang mga salita. Hehe, parang hindi masyadong stable ang standing mo. Ngumisi si Ye Shijun nang magtagumpay siya. Tinapik ni George Han ang alikabok sa kanyang katawan at ngumiti ng mapang-asar. Habang tumatanda ka, kailangan mong igalaw ang iyong mga kalamnan at buto. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas. Biglang nawala ang katawan ni Ye Shijun sa pwesto. Dapat mong malaman na kahit gaano kabilis ang bilis, ito ay palaging nahuhuli ng mata, maliban kung ang bilis ng taong ito ay napakabilis na ang iba ay hindi makilala sa mata, hindi bababa sa oras na ito, kahit na si George Han, nasa field din. Sa sandaling iyon, parang wala siya dito sa ilalim ng anti-Buddha moment. Gayunpaman, paano maaaring maparalisa si George Han? Paano ka magpapanik at matatalo? Dahil sa sobrang bilis mo hindi ko makita ng malinaw. Tapos hindi ko lang nakikita. Ang kamalayan ay nakakalat, at anumang kahinahinalang aura ay direktang nahuli sa lahat ng dako. Pagkatapos noon, nang lumipat si Taisho, agad na nawala ang figure ni George Han. Wow! Biglang nabigla ang mga taong naruroon, at sa isang iglap nawala ng tuluyan ang dalawang kalaban. Bang! Biglang tumunog sa gitna ng field ang mahinang pagsabog na parang nag-aaway ang dalawa. Bang! Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng isa pang pagsabog 10 metro sa itaas ng lugar ng pagsabog. Bagamat maliit ang pagsabog, kumalat ang mga alon mula rito. At ang mga alon na tila mga alon ng tubig, sa sandaling kumalat, ang paligid ay pareho ang taas, at maging ang mga matataas na gusali na daan-daang metro ang pagitan ay agad na pinuputol ng mga alon at gumuho. Damn it! Ilang mga master, kabilang sina Zhu Yanshu at Xing Ji, ay bumulong sa kanilang sarili sa gulat. Bagamat tila napakaliit ng pagsabog, ang resulta ng pagkalat ay maaaring magkaroon ng kakilakilabot na kapangyarihan, at talagang nararapat itong maging isang labanan sa pagitan ng mga nangungunang master. Ito ay masyadong malakas, hindi ba? Ang dulo ng karayom ay laban kay Maimang. Tila magaan at malinaw ang labanan ng dalawa. Kahit titignan mong mabuti, hindi mo man lang naisip na may nangyari, pero sa totoo lang ay tago at magulo. Talagang ito ay isang eye-opener para sa akin. Matapos ang bahagyang pagkabigla, tanging mga pagsabog na lamang ang natitira. Sa oras na ito, sina George Han at Ye Shijun ay lumipad na mula sa lupa hanggang sa himpapawid sa kani-kanilang paghaharap. Kasunod ng mga huling palad ng dalawa ay muli na namang sumabog ang dalawa. Pagkatapos nito, ang bawat isa ay umatras ng ilang metro,
na nagpapakita ng kanilang sariling mga hugis at nakatingin sa isa't isa mula sa malayo. Hindi masama. Ang tagal na kitang hindi nakikita, ang fierce mo. Tumingin si George Han kay Ye Shijun at walang pakialam na sinabi. Bahagyang ngumiti si Ye Shijun, hindi ka masama, kaya mo akong labanan sa loob ng 30 galaw ng walang talo. Kahit na nakakadiri ka, kailangan kitang purihin. Gayunpaman, sayang naman, George Han. Panipi. Tumingin sa kanya si George Han na nalilito. Nakakalungkot na na-provoke mo ang isang tao na hindi mo dapat, kaya tiyak na mayroon kang mahusay na paglilinang, ngunit sa huli ay mamamatay ka. Napabuntong hininga si Ye Shijun. Bahagyang ngumiti si George Han, hindi ka ba natatakot na mabasag ang iyong dila kapag sinabi mo ito? Para kang nanalo. Haha, I dare to say such thing, akala mo ba casual slap lang haha? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, George Han, bagamat nakalaban ko na ang 12-12 ng mga trick sa iyo ngayon, para sa akin, ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Fang Kai, 50% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Pagkatapos ng ang mga salita ay natapos, si Ye Shijun ay nanunuya ng masama, at ang buong tao ay nagpapakita rin ng labis na pagmamalaki. Bahagyang ngumiti si George Han, mukhang nananalo ka, ngunit, alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginamit ko ngayon? Nang marinig ito, biglang nanlamig si Ye Shijun at tinitigan si George Han, naghihintay ng kanyang sagot. Kabanata 3357. Ngumiti si George Han, 3% puwersa. 3% puwersa. Nang marinig ito, biglang nagulat si Ye Shijun, at sa sumunod na segundo ay bigla siyang umungal kay George Han, George Han, pinagyayabang mo ba ako dito? San Chengli. Ikaw ako, tanga ka ba? Si George Han ay ngumiti ng walang pakialam, maniwala ka man o hindi, bakit hindi mo subukan? Subukan mo lang, natatakot akong hindi ka magtatagumpay. Galit na umungol si Ye Shijun, at pagkatapos ay biglang namuo ang itim na hangin sa pagitan ng kanyang katawan. Biglang nagbago ang kulay ng langit, nakatago ang kalawakan, at ang mga layer ng itim na ulap ay direktang nagmula sa lahat ng direksyon. Ang langit na katatapos lang magbukang liwayway ay magsisimula na ng madaling araw, ngunit natatakpan na ito ng mga itim na ulap. Ang pinakamadilim na oras sa kalagitnaan ng gabi. Dagandong. Sa makapal na dagandong na umaalingaw-ngaw sa buong mundo, ang buong katawan ni Ye Shijun lalong lumapot, at sa makapal na itim na gas, isang malaking ulo ang biglang lumundag, at ang kanyang bibig ay bamuka at umungal sa kanyang likuran. Ang momentum ay mahusay, kasing tarik ng jablo ng Mount Tai. Halika, George Han. Ang buong pagkatao ni Ye Shijun ay naging napakabangis din, at ang pulang dugo ng mga mata ay puno ng uhaw sa dugo at galit. Nanliit ang mga mata ni George Han, at ang itim at gintong enerhiya sa kanyang katawan ay tumataas din ng husto. Hindi siya nang ahas na maging pabaya, dahil alam niya na sa oras na ito, halatang ginamit ni Ye Shijun ang lahat ng kanyang lakas at gumawa ng isang pagpatay na hakbang. Ang mga demonyo ay sumasayaw. Dagandong. Kasabay ng pag-ungol ng napakalaking ulo ng tao sa galit ni Ye Shijun, bigla din itong bamuka ng bibig at tumili ng malakas. Ang mga itim na ulap sa kalangitan ay biglang bumagsak mula sa lahat ng panig, at direktang konektado sa itim na hangin na umaagos sa lupa, na bumubuo ng isang malaking itim na haligi na nag-uugnay sa hindi mabilang na antay-Buddha na langit at lupa. Kaagad pagkatapos, ang mga itim na haliging iyon ay mabilis na sumalakay kay George Han, ang kanilang bilis at ang momentum ay kasing bangis ng 100 haligi ng buhawi. Sa itaas ng lupa, kahit saan dumaan ang itim na haligi, lahat ay nawawala. Ang mga bahay, kalye, at maging ang lahat, ay ganap na naging pulbos sa ilalim ng itim na haligi. Ito ay sobrang nakakatakot. Nasa lumang templo, ang mga taong naruroon ay sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang suportahan ang malaking hadlang, ngunit ito ang kaso. Ang malaking hangin at mga alon ay nagpagulo pa rin sa lugar, at ang mga sundalo na may mas mababang mga base ng paglilinang sila ay natangay, at ang mga mas mataas, ang paglilinang ay kailangang umasa sa ilang mga gusali upang bahagyan na tumayo. At ito ay batay pa rin sa katotohanan na ang itim na haligi ay hindi kailanman umatake sa panig na ito mula simula hanggang wakas, ngunit dumaan lamang ng ilang metro ang layo.
Ang kapangyarihan ng Demon Sage ay talagang pambihira. Noong nakaraan, palagi kong nararamdaman na walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng aking sarili at sa antas ng Demon Sage, at aabutin ng 100 taon upang linangin siya, ngunit ngayon tila ako ay nakaupo sa balon at nakatingin sa langit. Napakalakas niyang Master Ye, direkta niyang pinakita sa akin ang agwat sa pagitan ko at ng Demon Sage, ang malaki ay hindi kaunti. Walang magawang umiling ang Venerable Bigfoot. Sa pagtingin kay Ye Shijun, na nababalot ng itim na hangin sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong damdamin. Talagang masisira ang lupa. Sa ganoong suntok, pabayaan ang isa, kahit 10 ako ay tiyak na mapapawi sa hakbang na ito. Nabuhay ako ng 1,000 taon, at ngayon ang unang pagkakataon na nakita ko ito sa aking buhay. Napakaganda at nakakatakot na stunt. Ang grupo ng mga demonyo ay mabangis na sumasayaw, ito ay talagang angkop, ito ay talagang tulad ng isang grupo ng mga demonyo na sumasayaw ng magulo, isang napakabangis na killer move, hindi ko pa ito narinig. Sabi ng kagalang-galang na Bigfoot, ang 3 pang Panginoon bigla na lang, isa-isang tumanggo na parang pinupukpok na bawang, at lahat sila ay napabuntong hininga. Sumimangot si Qingji at tinitigan ang sitwasyon ng labanan sa itaas ng hindi gumagalaw. Bagamat kalmado ang mukha niya. Pero sa totoo lang, sabik siya kay George Han. Super expert din siya. Naturally, tulad ng 4 na masters, mas marami siyang nakikita mula sa malayo kaysa sa iba. Alam din niya kung gaano kakilakilabot at kalakas ang ultimate move na ito ni Ye Shijun na sumisira sa mundo. Dahil alam niya kung gaano kalakas ang hakbang na ito, sa kaibuturan ng kanyang puso, naiintindihan din niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni George Han. Bagamat ngayon lang niya naranasan ang kapangyarihan ni George Han, hindi akalain ni Qingji na si Ye Shijun, na mukhang parehong bata, ay biglang magiging ganito. Sa oras na ito, si George Han, na nakaharap sa itim na buhawi na umaatake mula sa lahat ng direksyon, ang kanyang buong kilay ay kumunat sa sukdulan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig din. Boom! Biglang sumabog din ang energy ng side ni George Han. Kabanata 3358. Ang liwanag ng itim na ginto ay direktang sumabog mula sa katawan ni George Han na parang pinasabog ng kung sino. Pagkatapos nito, isang malaking gintong figure ang lumawak sa likod ni George Han, at sa itaas ng kanyang ulo, isang itim na magic dragon din ang umungal sa kalangitan, na sinamahan ng tunog ng mga hayop mula sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, sumabog din si George Han. Mahabang puting buhok, kulay dugo ang mga mata, napapaligiran ng itim at ginto, si Huan ay parang Diyos. Halika, lumaban ka. Isang galit na boses ang umuungal, at halos kasabay nito, 12-dosenang itim na haligi ang biglang lumapit kay George Han mula sa lahat ng direksyon. Mahabang malaking scroll. Ito ay umiikot ng galit at mabilis, na nagtutulak ng napakalakas na presyon at puwersa ng pag-ikot, tulad ng isang napakalakas na buhawi, at anumang bagay dito ay hindi maiiwasang masira nito. Sa itim na hanay, pumalakpak, puff, sa tunog ng pagsabog ng punit, ang mga damit ni George Han. Agad na naging mga piraso ng tela at natangay ng puwersang gumugulong, at ang malalakas na kalamnan sa kanyang katawan ay nagsimula ring magbasag habang hinihila. Unang dumating ang balat, sinundan ng laman. Mayroong 10,000 mabangis na hayop na galit na pinupunit ang katawan ni George Han gamit ang kanilang mga dagwang ngipin. Sa pagtitiis ng matinding sakit, biglang na-activate ni George Han ang kanyang enerhiya. Direktang lumilitaw ang Frost Jade Armor. Aba! Malapit na sumunod ang Immortal Profound Armor sa likuran. Pinuprotektahan ng 2 kataas-taasang depensa ang Master sa oras, at ang mga totem ng 4 na Divine Beast sa katawan ay biglang lumitaw. Boom! Ang gininto ang katawan ay tumayo din, binalot ang buong katawan ni George Han ng gintong dilaw, at sa itim at malaking buhawi na ito, siya ay tumayo ng tuloy-tuloy na parang isang hari ng hindi natitinag na ming. Munting itim na stick. Boom! Ang isang itim na streamer ay muling binalot ang hindi maaalis na malalim na baluti, upang ang hindi maaalis na malalim na baluti sa oras na ito ay parang isang pares ng itim na baluti, at ang mabangis na itim na chi ay nagsimulang unti-unting bumagal. Sa paligid, napakalakas ng magic energy. Halos kasabay nito ang boses ng Magic Dragon sa isipan ni George Han.
Hindi nagsalita si George Han, at nag-concentrate sa paghimok ng enerhiya sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang katawan. Ito ay talagang malakas, napakalakas na ito ay lubos na lumampas sa inaasahan ni George Han, kaya sa oras na ito ay kinailangan ni George Han na harapin ito ng buong puso. Kapag matalo ka George Han hanggang sa hindi mo na kayang lumaban, mukhang hindi ka panipaniwala ang lalaki sa labas, mahinang sabi ni Molong. Gayunpaman, hindi ka masama. Ang taong kayang bumitag kay Lao Su ay hindi may kukumpara sa iba. Kailangan mong makaalis dito ng mabilis, itong itim na halijing ito lamang ay hindi sapat upang labanan, kahit na ang iyong katawan ay baluktot hanggang sa punto ng pagiging mapangahas. Kumunot ang noo ni George Han, ano ang ibig mong sabihin? Ang mahiwagang haligi ay bumagsak mula sa langit, bumangon mula sa lupa, at nagtutulak ng demonyong enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Bagamat may kakayahan siyang humimok, napakakaunting tao ang gumagalaw, ngunit kapag ito ay naisaaktibo, ito ay magiging lubhang malakas. Hindi ito titigil, dahil umaasa ito sa pag-ikot ng mahiwagang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, kaya habang tumatagal, mas mahirap makipaglaban, kahit ikaw magmadali palabas. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa oras na ito, halos maubos ni George Han ang lahat ng kanyang lakas upang labanan dito. Bagamat ang napakalaking itim na haligi ay walang paraan upang dalhin siya sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si George Han mismo ay walang anumang dagdag na lakas o dagdag na aksyon. Sa sandaling mag-relax ka at masira ang iyong depensa, mahaharap ka sa isang pagbagsak ng buong linya, at pagkatapos ay mahuhulog ka sa isang tiyak na sitwasyon. Paano makalusot? Nag-aalalang tanong ni George Han. Tumawa ang Magic Dragon, pagkatapos ay nawala at umatras, at walang gumagalaw. Fuck you. Saway ni George Han sa mahinang boses. Sinasabi na mayroong ilang mga bagay, ngunit ang susi ay upang makagambala sa kanyang sarili, iyon ay, ang pagkagambala ng sandaling ito, ang panlabas na pagtatanggol ng enerhiya ay agad na tinusok ng itim na scroll. Kahit na si George Han ay may tatlong pangunahing depensa sa kanyang katawan, siya ay direktang siniraan ng Heihuan. Kung hindi ito naayos sa oras, at ang tatlong pangunahing kakayahan sa pagtatanggol ay naruroon, si George Han ay nahulog sa isang tiyak na sitwasyon. Gayunpaman, ang pagbulyaw at pagbulyaw, si George Han na dapat makinig ay dapat makinig pa rin. Kung ang magic pillar na ito ay napakaligaw, ang pananatili dito ay talagang walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Kung tutuusin, gaano man kalakas ang enerhiya sa katawan ay palaging mauubos, ang itim na halijing ito ay hinding-hindi. Gayunpaman, gusto kong umalis dito. Gaano ba kadaling pag-usapan? Nakakunot ang mga kilay ni George Han, ang buong tao ay nahulog sa matinding pag-iisip, naubos ang kanyang mga pamamaraan, at seryosong nag-isip kung ano ang gagawin. Biglang parang may naisip si George Han. Kabanata 3359. Honey, bigyan mo ako ng favor. Siya, mahinang bulong, iginalaw ang kanyang kamay, at direktang lumitaw ang 5 Elements Divine Stone. Pagkatapos noon, pumasok si George Han a burst of energy, dahilan upang bahagyang umikot ito upang tulungan siyang pagsamahin ang kanyang depensa. Kasabay nito, inilipat ni George Han ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, handang gamitin ito upang masira ang mga tanikala ng itim na haligi anumang oras. Tama, gusto niyang gamitin ang tulong na ibinigay ng 5 Elements Divine Stone para i-on ang kasalukuyang pantay na tagmang sitwasyon sa isang tiyak na lawak. At dahil sa twist na ito, maaaring magkaroon ng pagkakataon si George Han na ay pull out at ilunsad ang isang panlabas na epekto. Siyempre, ang panganib na gawin ito ay napakalaki, dahil kapag ang lahat ng lakas ay nakatuon sa paglusob, lahat ng mga depensa ni George Han ay agad na mawawala ng suporta. Sa oras na iyon, kung gaano katagal ang pagtatanggol ay hindi alam. Kapag nabigo ang kanyang sariling pag-atake at bumagsak ang sistema ng depensa. Ito rin ang panahon kung kailan matatalo ang Han 3000. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa harap niya, at si George Han ay halos walang ibang pagpipilian. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si George Han. Lumaban ng husto. Sa susunod na segundo, direktang bumantong hininga si George Han, swerte,
at pagkatapos ay biglang hinikayat ang lahat ng lakas, tulad ng isang mahabang dragon, sprinting frantically patungo sa gilid. Sa loob ng itim na haligi, umiikot ang ihip ng hangin na parang 1,000 kutsilyo, na parabang hinihiwa nito ang lahat ng nilalang. Dumaan ang katawan ni George Han, tulad ng napakalaking pagkain na lumitaw sa gubat ng mga gutom na multo. Hindi lamang sila baliw na binasag ng mga ito ay mas galit na hinayla sa kanila, hindi pinapayagan si George Han na sumulong man lang. Kahit na ginamit ni George Han ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan upang alisin ang kanyang sarili, ang epekto ay napakaliit. Bagamat si George Han ay sumusulong, ang kanyang bilis ay daan-daang beses na mas mabilis. Tanggihan. Nang makita na ang radius ay ilang metro lamang ang layo, maliban sa paunang sprint, si George Han ay halos naglakad pasulong na parang pagong, napakabagal na hindi siya nakaimik. Gayunpaman, ang depensa ni George Han sa oras na ito ay nagsimula ng masira. Kung walang malaking suporta sa enerhiya, ang panlabas na takip ng enerhiya ay halos tulad ng isang paltos, at ito ay direktang nabasag ng isang saksak. At habang nabasag ang panlabas na layer, ang mabangis na talim ng hangin ay mabilis na dumaloy sa katawan ni George Han. Sa nakalipas na 3 araw, ang maliit na itim na patpat ay halos itinaas lamang ni George Han, halos tumagal lamang siya ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagbago agad ang kanyang mukha. Nang ang mga Diyos tulad ng hindi maaalis na misteryosong baluti ay kulang sa suporta sa enerhiya, nagsimula rin silang magningning, madilim. Naramdaman na lamang ni George Han na nagsimulang mapunit muli ang kanyang balat, at nagsimulang mapunit ang kanyang laman. Ang bangis ng hanging patalim ay tumagos pa mismo sa sarili niyang mga buto at marahas na nilalas. Si George Han noon, sa sobrang sakit na malapit na siyang mahimatay, at ang kanyang subconscious ay patuloy na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang ibalik ang kanyang enerhiya para sa pagtatanggol. Kung hindi magtatagal bago siya mahuhulog sa kailaliman ng walang hanggang kapahamakan. Ngunit hindi ito ginawa ni George Han. Malinaw niyang alam na kapag sumuko na siya at piniling bumalik, tuluyan na siyang maiipit dito, at pagkatapos ay dahan-daang gumiling hanggang mamatay. Imposibleng maglunsad muli ng sorpresang pag-atake ang sugatang katawan, at nakasakay na siya ng tigre. Sa pag-iisip nito, tiniis ni Han San Chen Qiang ang sakit, inipon muli ang lahat ng kanyang lakas, at desperadong sumugod. Sa itaas ng perimeter, tinitingnan ang nagbabadyang ginto at itim na liwanag sa itim na hanay, malamig na ngumiti si Ye Shijun. Natural na alam niya na sinusubukan ni George Han na makalusot. Ang bait pa nitong malaman na hindi siya makakatagal dito. Pero ano, kung hindi mo kailangang mamatay kung matalino ka, bakit kailangan mong magsanay ng Taoismo? Hindi pa ba sapat ang pagiging matalino? Idiot. Sa malamig na singhot, si Ye Shijun ay puno ng pang-aalipusta. Sa lupa, malinaw ding nakita ng 4 na master at isang grupo ng mga tao ang intensyon ni George Han, ngunit malinaw na napakaliit ng kapangyarihan ni George Han kumpara sa napakalaking itim na halijing ito. Wala siyang pagkakataong magmadaling makaalis dito. Ito ay hindi gaanong maliit, ngunit ito rin ang sa tingin ko ay kapareho ng aking sariling tao, si Yingji. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag sa itim na haligi ay ganap na nawala. Nangangahulugan din ito na kahit na ginagamit ni George Han ang kanyang matiyagang kalooban upang suportahan siya, mahirap pa rin para sa kanya na tumalon sa harap ng ganap na kapangyarihan. Katulad na lang noong tuluyan na niyang pinigilan ang iba. Sa oras na ito, si George Han sa mga itim na haligi. Kabanata 3360. Namamatay ang mga tao tulad ng pagkamatay ng mga ilaw. Ang pangungusap na ito ay hindi totoo. Sa oras na ito, nang ang tagumpay ni George Han ay idineklara na isang kabiguan, ang kanyang depensa ay ganap na nawasak ng Heifeng, at ang kanyang pag-atake ay ganap na natigil dahil sa sagabal. Panloob na alalahanin at panlabas na problema. Sa ilalim ng gayong dobleng malaking suntok, ang matiyagang kalooban ni George Han ay malinaw na walang iba kundi isang panaginip. Ang hangin sa itim na haligi ay malayong mas malakas kaysa sa inaakala ni George Han, kahit na libu-libong beses na mas malakas. With his personal ability, at least for now, hindi talaga siya ganap na solid sa opensa at depensa. Natural, wala rin siyang kakayahan o paraan para hamunin ang walang katulad na makapangyarihang itim na higanteng ito.
Nag-aatubili niyang pinaliit ang kanyang katawan, ang ginto at itim na enerhiya sa kanyang katawan ay gumagawa ng huling pakikibaka, at ang 5 hugis na banal na bato ay ginagawa din ang lahat ng makakaya upang ayusin ang kanyang katawan, kahit na ang pagkumpuni ay inihambing sa mga sugat na kanyang natamo, ngunit ito ay isang patak lamang sa balde. Mamamatay ka na ba? Kay George Han. Ang kamalayan ay nagsimulang lumabo, ang kanyang enerhiya ay lumiliit, at maging ang kanyang mga mag-aaral ay nagsimulang lumaki. Ang lahat ay tila isang foregone conclusion. Parang maliit ang hangin. Marahil ito ay dahil ang taong sinasalakay nito ay nagsimulang mamatay, at hindi na ito masyadong mayabang at uhaw sa dugo, at hindi na ito masyadong mapagmataas at nangingibabaw, tulad ng awit ng kamatayan na inaawit ng mahina ng Diyos ng kamatayan pagkatapos na humawak ng kawit. Nang makita na ang mga itim na haligi ay nagsimulang hamina, ang mga mata ni Ye Shijun ay nagpakita ng kumpiyansa at isang hindi maipaliwanag na pananabik. Bagong puot at lumang puot, pisikal na puot at puot sa ama, pati na rin ang lahat ng uri ng inggit at paninibugho, lahat ay nagtagpo sa sandaling ito, at nawala sa nalalapit na kamatayan ni George Han. Sa wakas ay nakaganti siya, at sa wakas ay maaapakan na niya ang katawan ni George Han at ipahayag sa mundo na patay na ang matandang hari at dapat tumayo ang bagong hari. George Han, gusto kong tandaan mo, ako, tumawag, Ye Shijun. Ang galit, umuungal, at halos lahat ng emosyon ay natunaw sa marahas na dagandong na ito. Siya ay naglalabas at sinasabi sa mundo na siya, si Ye Shijun, ang tunay na pinakamataas na hari. Oo, nanalo si Young Master Ye. Sa lupa, si Zuyanshu ang unang nagmuni-muni, direktang kinuyam niya ang kanyang kanang kamay at itinaas ang kanyang mga braso. Maghihiganti ang malaking paghihiganti sa pagpasok sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ang pinakamahalagang bagay ay nakapag namatay si George Han, ang pagbabago ng mukha ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang kaibigan ay opisyal na ililibing sa alabok ng kasaysayan. Mula sa sandaling ito, ang kanyang kapatid na babae ay opisyal na pumasok sa bagong buhay. Ang ganda. Si Fu Chan ay parehong nasa sabik. Para sa kanya, si George Han ay isang pag-iral na nagpapahina sa kanyang awtoridad, isang pag-iral na maaaring hamanin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya, at isang pag-iral na nagpapahintulot sa kanya na tulungan ang pamilya na bumaba mula sa isang mataas na lugar patungo sa isang larangan na tulad nito ngayon. Hindi siya makapaghintay na si George Han ay laslasin ng 1,000 espada, kaya siya kayang bigyang kasiyahan ang depresyon sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa Shuzi na ito, paanong hindi makikinig si Amelia Su sa mga salita ni Fuja, paanong hindi siya makikinig sa kanyang mga pagsasaayos? At kung hindi dahil sa pagrerebelde ni Amelia Su, paano niya matutulungan ang pamilyang mahulog dito? Ang anak na ito ay palaging laban sa kanyang sarili, at ngayon ay mamamatay siya sa kamay ng iba, paanong hindi niya hahayaang gamaan ang pakiramdam niya? On the other side of the Four Masters, excited din sila. Kung tutuusin, ang prestihiyo ng kanilang mataas na prestihiyo ay halos bumagsak sa ilalim ng lambak. Upang mapupuksa ang isang malaking salot, para sa kanila, ay natural na isang magandang bagay. Tanging si Zhu Yaner sa field ang natigilan saglit. Tila mahirap tanggapin ang sitwasyon na si George Han ay natalo. Pagkatapos ng lahat, sa puso ni Zhu Yaner, mayroong pagkamuhi kay George Han, ngunit ang ugat ng puot ay nagmula sa pagkagusto. Ngunit ito ay isang taong nagustuhan niya sa unang pagkakataon, at isang makapangyarihang tao, ngunit ngayon namatay siya sa harap niya, paanong ang mga tao ay hindi nabigla at nanghihinayang. Ngunit ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng wala pang isang sandali. Si Zhu Yaner ang tumingala sa langit na puno ng pagmamahal ang inaasahan at pagmamahal ni Ye Shijun. Oo, ang pagkatalo ni George Han ay hindi katanggap-tanggap, ngunit sa pagbabalik tanaw, dahil lamang sa ito ay hindi katanggap-tanggap, ito ay sumasalamin lamang kung gaano kahusay si Ye Shijun. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba, at kayang talunin ang mga Diyos na pumatay sa demonyong ulap na Ghost City. Hindi ba ito nangangahulugan na ang kakayahan ni Ye Shijun ay mas malakas kaysa kay George Han? At ang ganoong lalaki ay ang lalaking nagkakagusto sa kanya, hindi ba sulit na maging masaya? Sa pag-iisip nito, tumingin si Zhu Yor kay Ye Shijun nang may higit na pagmamahal sa kanyang mga mata. Pero, patay na ba talaga si George Han?
O, ito ba ay isang ganap na pagkatalo? Sa itim na hangin, biglang gumalaw ang mga daliri ni George Han. Kabanata 3361. Na nakoma sa sobrang sakit, nag-flash ng malungkot na kaisipan sa kanyang isipan. Iyon ang ngiti ni Amelia Su, at iyon ang ngiti ni Han Nain. At bakas na lang nang natitira, bahagyang nagising si George Han na sobrang sakit. Halos sa sandaling ang isang tao ay nagkaroon ng kaunting kamalayan, ang matinding sakit ay agad na natanggal ang lahat ng mga ugat. Kahit na ang isang taong may malakas na kalooban tulad ni George Han ay halos hindi makapagsalita sa sakit sa oras na ito. Ang ganoong uri ng sakit ay talagang halos mamatay ang mga tao, hindi banggitin ang iba pang mga bagay, kahit na bawat paghinga ay nararamdaman ni George Han ang sakit at nais na tapusin ang kanyang sarili sa lugar. Pero kahit na ganoon, mahigpit pa rin ang pagkayam ni George Han sa kanyang mga ngipin, pilit na pinipigilan ang kanyang katawan na ganap na nag-muscle spasm dahil sa matinding pananakit. Una niyang sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang ayusin ang enerhiya sa kanyang katawan upang muli silang magtipon sa labas ng kanyang katawan upang bumuo ng isang protection na bilog, at pagkatapos ay ginamit ito upang i-activate ang hindi maaalis na malalim na baluti para sa proteksyon. Matapos gawin ito, ang pag-atake ni Heifeng ay naging mas mahina, ngunit si George Han ay halos pagod at mahina, nakasandal ng mahina sa bilog ng enerhiya, at malapit ng himatayan anumang oras. Na-snap. Sa isang muffled tunog sa kanyang bibig, George Han's clenched ngipin kahit nabasagin ang isa sa kanyang mga ngipin sa ilalim ng napakalaking puwersa. Kung gaano katindi ang sakit sa oras na ito, natatakot ako na siya lang ang makakaalam sa mundong ito, walang sinuman ang makakadama ng katulad. Ngunit alam ni George Han na kapag nakahinga siya ng maluwag, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong imulat muli ang kanyang mga mata at huminga muli. Dapat siyang mabuhay. Dapat siyang mabuhay. Ano? Sa mapurol na sigaw ng sakit, itinaas ni George Han ang mga buto ng kanyang mga kamay, na halos damaykit sa balat, at ang 5 Elements Divine Stone ay muling inayos sa kanyang harapan. Tulungan mo ako. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tiniis niyang muli ang matinding sakit, at isang pagsabog ng enerhiya ang muling pumasok sa 5 Elements Divine Stone. Tuldok. Tila narinig niya ang tawag ni George Han, at tila may mas maraming enerhiyang bumubuhos. Ang 5 elemento ng banal na bato ay biglang muling namumulaklak, at ang daloy ng liwanag ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni George Han. Sakit, sakit pa. Ang sakit ay napakasakit na si George Han ay halos gamulong sa parehong lugar, ngunit si George Han ay pilit pa ring kumapit. Sa pagdaan ng streamer, muling tumubo ang laman na nilamon ng itim na hangin. Bagaman ito ay lumago ng napakabilis, ito ay patuloy na inaayos. Sa lalong madaling panahon ang laman ay nagsimulang mapuno at ang pinakalabas na balat ay nagsimulang tumubo muli, na sumasakop dito. Pagkatapos ng matinding sakit, sa wakas ay nasa mapayapang yugto na si George Han, at nagsimulang pumasok ang mainit na agos sa katawan ni George Han, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi pa rin naglakas loob si George Han na maging pabaya. Bagamat bumagal ang itim na hangin sa labas, umaalingaw-ngaw pa rin. Ngayon ay wala na siyang pagkakataong lumaban. Ang aminin ni George Han ay natalo siya ng husto. Ang hindi pagkuha ng kanyang lumang buhay ay isang malaking kapalaran sa mga kasawian. Ang tanging magagawa niya ngayon ay manatili sa dati niyang buhay at hindi na makakagawa ng anumang pag-atake. Kaya naman, napaka-bitter ni George Han. Hindi niya alam kung mapalad o malas na mabuhay sa ganitong paraan. Ang isa ay ngayon lang siya namatay, at ang isa ay nag-aatubili na nagtatagal sa gitna ng matinding sakit, ngunit hindi pa rin makatakas sa huling resulta ng pagpapakulo ng Polakas sa maligamgam na tubig. Ang tanging magagawa niya ngayon ay manatili sa dati niyang buhay at hindi na makakagawa ng anumang pag-atake. Kaya naman, napaka-bitter ni George Han. Hindi niya alam kung mapalad o malas na mabuhay sa ganitong paraan. Ang isa ay ngayon lang siya namatay, at ang isa ay nag-aatubili na nagtatagal sa gitna ng matinding sakit, ngunit hindi pa rin makatakas sa huling resulta ng pagpapakulo ng Polakas sa maligamgam na tubig. Ang tanging magagawa niya ngayon ay manatili sa dati niyang buhay at hindi na makakagawa ng anumang pag-atake. Kaya naman, napaka-bitter ni George Han. Hindi niya alam kung mapalad o malas na mabuhay sa ganitong paraan.
Ang isa ay ngayon lang siya namatay, at ang isa ay nag-aatubili na nagtatagal sa gitna ng matinding sakit, ngunit hindi pa rin makatakas sa huling resulta ng pagpapakulo ng Polacca sa maligamgam na tubig. Ngunit hindi pinagsisisihan ni George Han ang kanyang pinili, para sa kanyang sarili man o sa kanyang pamilya, hanggat iniiwan niya ang anumang pagkakataon sa buhay, hindi niya ito pababayaan. Matapos ang kanyang pag-aayos ng katawan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni George Han. Sa labas ng takip ng enerhiya, ito ay puno ng itim na hangin, tulad ng mga kamay ng multo na iniunat ng hindi mabilang na mga demonyo sa impyerno, sinusubukang hulihin sila sa walang katapusang kalaliman. Paano maging mabuti? Napakunot ang noo ni George Han, tuluyang nawala sa pag-iisip. Kahit na alam niya na ang mga pagkakataon ay halos manipis, si George Han ay hindi nangangahulugang isang tao na nakaupo, at hindi siya susuko ng anumang pag-asa hanggang sa huling sandali. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. Habang lumilipas ang panahon, lalong humigpit ang mga kilay ni George Han. Ang dead end, halos ganap, ay masasabing dead end, at walang paraan upang malutas ito. Napakamot man ng ulo si George Han at ilabas ang lahat ng gamit sa katawan, tila walang paraan para alalayan siya para makalusot sa harang. Maliban kung biglang may naisip si George Han.